Hoy! Kumuha ka ng babae, nadroga si Young Master Ye, nakalublob siya ngayon sa tubig. Bilisan mo. Array. Ito yung lalaking 30 taon nang hindi nakakaranas. Nakakatakot. CJ, kaya pala hindi kita mahanap kahit saan. Dito ka pala nagtatago para magpahinga. Huwag mong isipin na dahil ikaw ang panganay na anak na babae ng pamilyang Shen, ay hindi kita kayang pagalitan. Tara na. Siya pala ang panganay na anak na babae ng pamilyang Shen. Ang panyong ito ay tiyak na kanya. Zhou Hao. Boss, anong utos? Maghanda ng mamahaling regalo. Bukas, samahan mo akong magpakasal sa pamilyang Shen. Ano? Ginoong Nangong, pupunta sa bahay natin para magpakasal. Ayos, ayos, ayos. Papagandahin ko agad ang anak kong babae, para mag-ayos. Jia, kailan mo nakilala si Ginoong Nangong? Maya-maya, pupunta siya sa bahay natin, para magpakasal sa'yo. Ito ay napakalaking karangalan para sa pamilya natin. Si Ginoong Nangong. Isang taong katulad niya, paano ko siya makikilala? Hindi mo kilala si Ginoong Nangong. Baka para sa ate mo ang pagpapakasal. Impossible, ang pangit-pangit ng mukha ng ate mo. Paano siya magugustuhan ni Ginoong Nangong? Ang pangit na si Shen Xiaoqiu, kahit ang aso ay ayaw sa kanya. Kung hindi lang dahil sa pagiging mabait ng ina mo noon, pinatay ko na sana siya. Siya ang baho ng pamilyang Shen. Jia, mag-ayos ka na agad. Tiyak na para sa iyo ang pagpunta ni Ginoong Nangong. Bilisan mo. Bakit nawala ang birthmark ko sa mukha? Dahil kaya, sa lalaking iyon kagabi. Pero nasanay na ako, sa buhay na may birthmark. Shen Xiaochu, bumalik ka na sa kwarto mo. Huwag kang lalabas at magpapakita sa iba. Baka maistorbo pa ang mahalagang bisita. Masisira ang buong pamilya natin. Anong mahalagang bisita? Si Binatang Gongsun ng pamilyang Gongsun. Ngayon, dumating si Binatang Gongsun para manligaw sa kapatid mo. Kapag nalaman niya na may pangit na anak pa tayong tulad mo, siguradong mapapahiya tayo. Napag-usapan na namin ng tatay mo. Pagkatapos maayos ang kasal ng kapatid mo, ipapadala ka namin sa ibang bansa. Xiaoqiu, bibigyan pa rin kita ng allowance buwan-buwan. Pag alis mo, huwag ka nang bumalik. Nanay, tatay, ayaw kong umalis ng bansa. Kung ayaw ninyo sa akin, pwede na akong umalis. Hindi ito pakikipag-usap sa iyo. Ipinapaalam lang namin ito sa iyo. Huwag mong sabihing wala akong awa. Pinalaki ka namin hanggang sa ganito kakalaki. Sapat na iyon bilang kabaitan. Nanay, kung ayaw mo sa akin, pwede akong bumalik sa probinsya at hanapin si Lola. Yang matandang lola mong yan, sadyang pinabalik ka pa rito. Paano ka pa niya papayagang bumalik sa probinsya? Ganito na lang ang mangyayari. Mga gwardiya, gapusin ninyo ang dalaga at ibalik sa kwarto. Kung wala akong pahintulot, huwag siyang palabasin. Nanay, ayaw kong umalis ng bansa. Bitawan mo ako. Nanay. Ginoong Shen, dumating na si Binatang Gongsun. Ginoong Nangong, narinig ko po na narito kayo upang nanghihingi ng kamay. Oo. Sino ang panganay na dalaga ng pamilya Shen? Iisa lang ang dalaga sa aming pamilya Shen. Iyon ay ang aking anak na si Shen Mengjia. Nga, ako at ang aking asawa, si Jia lang ang aming anak na babae. Binibining Shen, taos puso akong humihingi ng paumanhin. Kagabi, naidroga ako. Kaya ako nagawa ang mga hindi nararapat na pagkilos na iyon, ngunit tiyak kong pananagutan ito. Nais kitang pakasalan na may dala 210 bilyon na dote. Diyos ko, Ginoong Nangong, nakipagtalik ka sa isang babae kagabi, at akala mo ako iyon. Nais ko malaman kung payag kang pakasalan ako. Ay, payag, payag.
Siyempre payag ang anak ko. Ang pakakasal sa iyo, Ginoong Nangong, ay napakalaking biyaya na hindi makakamit ng anak ko sa maraming buhay. Binibining Shen. Nais kong marinig ang sagot mo. Ginoong Nangang. Ako. Bitawan mo ako. Anong tunog yon? Hoy! May naririnig ka ba? Hala, parang wala naman akong naririnig. Jia, may naririnig ka bang anumang tunog? Ma, wala talaga akong naririnig. Wala rin naman akong naririnig. Walang tunog. Pero malino kong narinig ang hiyaw ng babae. Presidente, parang narinig ko rin kanina. Alam ko na. Young Master Nangong, tingnan mo, yung tunog kanina, baka yun ang ingay ng pusa namin. Tumahimik ka. Kung maingay ka pa, puputulan ko ang dila mo. Young Master Nangang, gusto mo ba talaga akong pakasalan? MS, Shen, sigurado ako. Kagabi, binigyan mo ako ng pakiramdam na hindi ko pa nararanasan. Gagawin kitang pinakamasayang babae sa buong mundo. Anong gagawin ko? Gustong-gusto ko siyang pakasalan. Pero paano kung malaman niya na hindi ako ang babae kagabi? Papatayin kaya niya ako? Tingnan mo ang anak ko, nabigla na nga at hindi makapagsalita. Siguradong sobrang saya niya. Ngayon, ipagkakatiwala ko na sa'yo, ang aking anak. MS, Shen. Ang banda ng ito. Ay, ang bandanang ito. Wow, mukhang napakamahal nito. Tiyak na gawa ito ng isang luxury brand. Espesyal na ipinagawa para sa pamilya Nangong. Anong nangyayari? Hindi nila kilala ang banda ng ito? Anak mo rin si Xiaokyo. Tapos na siya ng kolehiyo ngayon. Bigyan mo na lang siya ng trabaho. Hindi naman pwedeng. Habang buhay siyang manatili sa probinsya kasama ko. Sige, inay, kung ganoon ang gusto mo. Ginoong Nangang, akin ang banda ng ito. Salamat sa pagbalik nito sa akin. Hindi ko inaasahan, ang babaeng hinahanap ni Nangang Ye. Si Shen Xiaoqiu pala. Buti na lang agad kong nalaman. Shen Xiaoqiu, pangit ka mula pagkabata, wala kang karapatang mag-asawa ng mayaman. Ang hinahanap ko, ikaw nga. Ay, ang ganda. Ginoong Nangong, pagkatapos ikasal ng anak kong babae sa inyo, ang aming pamilyang Shen ay makikinabang din. Sa hinaharap, sino mang maglapastangan sa pamilyang Shen. Ay kaaway ko, si Nangang Ye. Ginoong Nangang, maupo muna kayo sandali, kukuha ako ng sariwang prutas para sa inyo. Ay, Jia, ang bigat ng trabahong ito. Bakit ikaw ang gagawa? Hayaan mo na ako ang gumawa. Sige, mauna na ako. Sasama ako sa inyo. Sige, ayos. Ginoong Nangong. Maupo po kayo. Ano ang nangyari? Naalala ko, hindi mo ito binili. Ng murang scarf na ito. Nanay, ang scarf na ito ay kay Shen Xiaochu. Ang hinahanap ni Nangang Ye ay si Shen Xiaochu. Sinasabi mo, ang nakipagtulog kay Nangong Ye ay si Shen Xiaoqiu. Baliw ba siya? Grabe naman, desperado na ba siya? Ang pangit ni Shen Xiaoqiu. Kagabi, si Nangang Ye ay hindi talaga nakita ng maayos ang itsura ni Shen Xiaochu. Kung hindi siya magkakamali ngayon. Ano ang gagawin natin? Dapat hindi natin hayaan lumabas si Shen Xiaoqiu. Baka matakot si Nangong Ye sa kanya. Ay, ang pangit-pangit ni Shen Xiaoqiu. Kung makita ni Nangang Ye si Shen Xiaochu, baka nga, si Nangang Ye ay magagalit dahil kagabi siya nadumihan ni Shen Xiaochu at magalit ng todo at isisi sa aming pamilyang Shen. Tama. Dapat hindi natin hayaan makita ni Nangong Ye si Shen Xiaoqiu. Nanay, basta hayaan mo ako na pamalit kay Shen Xiaochu para ikasal sa pamilyang Nangang. Ang aming pamilyang Shen ay magkakaroon ng walang katapusang kayamanan at karangyan. Na ay, hindi na sayang ang pagmamahal ko sa iyo. Ang anak kong mabait. Presidente. May tunog talaga sa second floor kanina. Assistant Zhou, walang tao sa second floor. Mali lang ang narinig mo, Ginoong Nanggong. Huwag kang tatakbo. Ginoong Nanggong, walang tao talaga sa itaas. Huwag ka na pong umakyat, okay lang ba? Ginoong Nangang, ako mismo ang naghiwa ng prutas na ito para sa inyo. Gusto niyo po bang tikman? Ginoong Nanggong, tingnan niyo po, para lang makapaghanda ng prutas para sa inyo ang anak ko. Nasugatan pa ang kanyang daliri. Binibining Shen. Kung hindi ka sanay sa mga gawaing bahay, huwag mo nang gawin sa susunod. Kung sakaling masaktan ka, masasaktan din ako. Presidente Shen, nagpakamatay ang panganay niyong anak na babae. Shen Chuan. Hindi ba't isa lang ang anak mong babae ang sinabi mo?
Sino yung panganay na babae na nagpakamatay? Ginoong Nan, sa totoo lang ako. Hoy, Ginoong Nan. Sa aming pamilya, isa lang ang binibini. Iyon ang aking anak na si Shen Mengjia. Hindi kami maglalakas loob na lokohin kayo. At hindi rin namin kayo dapat lokohin. Pero sabi ng bodyguard ninyo, tumalon sa bintana ang binibini. Ah! Sabi ng bodyguard namin, tumalon sa bintana ang binibini. Niloloko ninyo ako? Hindi. Saan kami kukuha ng lakas ng loob na biruin kayo? Kanina, sabi ng bodyguard, ang binibini ay hindi tao, isang alagang aso. Ang alagang asong iyon, ang pangalan ay binibini. Oo, ang asong iyon ay napakalikot. Natatakot ang misis na maabala kayo, kaya pinabantayan ako sa ikalawang palapag para bantayan ito. Hindi ko inaasahan na ito ay tumalon sa bintana. Ganito ang nangyari. May mga bagay pa ako sa kumpanya. Babalik ako sa ibang araw para dumalaw. Hoy, ingat po sa pag-alis. Sige, mauna na kayo sa inyong mga gawain. Nanay, tatay. Nagdududa na kaya si Nangangay sa akin. Hindi kaya niya nalaman si Senador Xiaochu. Naku, Jia, huwag kang matakot. Kapag nahanap namin si Shen Xiaoqiu, agad namin siyang ipapadala sa ibang bansa. Hindi namin siya papayagang makita si Nangongye. Halika. Humanap ng ilang tao. Magmadali at hanapin sa paligid ng subdivision. Tiyakin na mahuli at maibalik si Shen Xiaoqiu sa akin. Opo. Sir, sa tingin ko, may problema talaga ang pamilya Shen. Nakita mo naman yung bodyguard niya, natatakot na natatakot. Kaya siguradong hindi simpleng bagay ito. Tama. Magpadala ka ng tao para mag-imbestiga. Ilang anak na babae ba talaga meron si Shen Chuan? Pinaghihinalaan niyo po ba? Na bukod kay Shen Mengjia, may iba pa siyang anak na babae. Oo. Tiyak na may itinatago sila. Kung si Shen Chuan naman. Kung may iba siyang anak na babae, bakit niya kayo niloloko? Kung ako si Shen Chuan, kung ang anak kong babae ay mapapangasawa, ang isang dakilang tao tulad ninyo, karangalan niyon para sa buong angkan namin. Kaya nga. Pinapaimbestigahan kita. Anong nangyari? Sir, may nabangga po ako. Yung babae kagabi, siya pala yun. President, sigurado ka ba? Siya ba yung babae kagabi? Hindi rin ako sigurado, dahil sobrang gusto kong mahanap yung babaeng yun. Kaya ngayon, kahit sinong babae ang makita ko, para bang siya. President, huwag muna kayong mag-alala. Ganito, Hintayin nating magising siya, at tanungin ng mabuti. wala si President Shen. Paano nangyaring hindi niyo siya mahanap? Wala siyang dala na cellphone, wala ring wallet. Hanggang saan ba siya makakapunta? Mga walang kwenta talaga kayo. Baka umuwi na siya sa probinsya. Ganito, magmaneho ka kaagad papunta sa probinsya para hanapin siya. Kahit anong mangyari, kailangan niyo siyang mahanap para sa akin. Opo. Bilis! Nasaan ako? Bakit ako nakahiga dito? Miss, gising na po kayo. Huwag po kayong gagalaw ng basta-basta. Tatawag ako ng doktor. Doktor, ang sakit ng ulo ko. Anong tawag mo sa akin? Doktor po. Hindi ka ba doktor? Hindi mo ako kilala? Hindi. Kung hindi ka doktor, anong ginagawa mo rito? Ni hindi mo nga ako kilalang si Nangang Ye. Ang tanga-tanga mo talaga. Ako ang nakabangga sa'yo. Sabi ko na nga ba, bakit ako nandito? Ikaw pala ang may kasalanan. Huwag kang aalis. Doktor, halika tingnan mo. Ang lakas ng kapit nito. Baka pwede na siyang umuwi. Sige. Ang babae talagang to, ang wild. Ikaw ang dahilan kung bakit ako naging ganito. Ikaw pa ang may ganang magalit sa akin. Paano makukontak ang pamilya mo? Pamilya. Sino ba ang pamilya ko? Sino ba ako? Doktor, baka naman, nawalan ng memorya? Malamang. Pagalingin mo siya agad, Ginoong Nanggong. Tungkol sa pagkawala ng memorya, ang mga paraan ng paggamot natin ngayon ay limitado. Nakadepende lang yan kung magkakaroon siya ulit ng memorya. Habang hindi pa siya nakakabalik ng memorya, ako ba ang mag-aalaga sa kanya? Hoy, Hoy, boss, nalaman na namin. Totoo nga, dalawa ang anak ni Shen Chuan. Bukod kay Shen Mengjia, may isa pang anak na babae, si Shen Xiaoqiu. tama nga ang hinala ko. Niloko ako ni Shen Chuan. Ang taong hinahanap ko, si Shen Xiaochu talaga yon. Tama. Dati, nagtatrabaho si Shen Xiaoqiu sa Dihao Hotel, bilang waiter. Sakto sa impormasyong ibinigay niyo. Nasaan na siya? Gusto ko siyang makita ngayon din. Yung presidente, si Shen Xiaoqiu.
Nawawala na siya. Nawawala? Isang buhay na tao siya. Paano siya mawawala? Baka itinago siya ni Shen Chuan. Sabihin mo kay Shen Chuan, kung hindi niyo siya isusuko sa loob ng 3 araw, pababagsakin ko ang pamilya Shen. Agad-agad. Anong ginagawa mo? Tito. Pwede na raw akong umuwi, sabi ng doktor. Umalis na tayo. Binalaan kita. Huwag mo akong hawakan. May ginto ba sa katawan mo? Kung hindi lang nahihilo, hindi kita hahawakan. Mas malaki pa ang angas nito kaysa sa akin. Hindi pwede. Kailangan kong mahanap agad ang pamilya niya. Para maihatid siya. Ano na ang gagawin natin? Hindi alam din ng Ye kung gaano kapangit si Xiaoqiu. Akala niya itinago natin siya. Inutusan niya tayo na sa loob ng 3 araw. Kailangang isuko si Xiaoqiu. Ano nang kinakabahan ka? 3 araw pa, mahahanap din natin si Xiaoqiu. Paano kung hindi natin makita? Impossible. Wala siyang pera, wala ring kakayahan. Saan siya pupunta? Lola. Siya ba yung kasama mo sa hot spring, na naglalaro sa tubig? Ang dalagita ng pamilya Shen. Ang ganda-ganda talaga niya. Lola, hindi siya yon. Tito, ano yung naglalaro sa tubig? Usapan ng matatanda. Huwag kang makialam. Kung hindi siya ang dalagita ng pamilya Shen, bakit mo siya dinala dito? 2 araw pa lang, nagbago na ang puso mo. Bakit ngayon ko lang nakita na ganyan ka pala? Lola, hindi ganyan ang nangyari. Ang nangyari kasi, mahaba ang kwento. Di sabihin mo ng maikli, bakit mo dinala dito ang batang to? Pinaamo mo, pumayag ba ang magulang niya? Nawalan siya ng memorya. Wala na siyang maalala. At ang dahilan kung bakit siya nawala ng memorya, ako ang may kasalanan. Kaya dinala ko muna siya dito. Nako, anong kasalanan to? Ikaw talaga, 2 babae ang inaaway mo. Paano mo kakayanin yan? Lola, wala kaming ganoong relasyon. At kapag nakita ko ang magulang niya, agad ko siyang pauuwiin. Paano kung hindi mo sila makita? Ay, sige na, huwag ka nang mag-alala, mayaman naman tayo. Kaya nating buhayin siya habang buhay. Anong pangalan mo, Hiha? Jiangwan na lang ang pangalan mo, apelyido ko. Ang cute-cute naman ni Wanwan. Sana apo ko na lang kita. Lola, nahanap ko na, ang dalagita ng pamilya Shen. Si Shen Xiaochu lang ang magiging asawa ko. Tito, ang pogi mo ngayon. Kung makikita ka ng binibini ng pamilya Shen, talagang mahihibang yan sa'yo. Tito, tinatawag kita para kumain. Tito, bakit wala kang suot na kurbata? Tito, ang bango mo. Nag-spray ka ba ng pabango? Ang kapal ng mukha mo, baka hindi ka na makapag-asawa. Ginoo, dumating na ang mga tao mula sa pamilya Shen. Pasok sila. Ang pamilya Shen ba ang nagdala kay Shen Xiaochu? Oo. Pinagbigyan ko sila ng 3 araw para ibalik si Xiaochu. Malamang ngayon nila siya dinala. Tingnan natin, gaano ba kaganda talaga itong si Shen Xiaochu, na nabighani ka ng ganito. Bakit kayo lang 3? Nasaan si Xiaochu? Ay, Ginoong Nangong, inilabas na namin ang lahat ng tao para hanapin si Xiaoqiu. Pero wala kaming nahanap. Talagang hindi namin itinago si Xiaoqiu. Siya mismo ang tumakas. Sa tingin mo maniniwala pa ba ako sa'yo? Ginoong Nangong. Totoo ang sinabi ng asawa ko. Aminado ako, nilinlang namin kayo noon. Pero may dahilan kami. Sige, sabihin ninyo kung ano ang dahilan ninyo. Kung wala kayong masabi, isang magandang dahilan. Para makumbinsi ako, pababagsakin ko ang pamilya ninyong Shen. Agad-agad. Ginoong Nangong, dahil noon, hindi ninyo nakita ang mukha ni Xiaoqiu. Kaya nagkaroon kayo ng ilusyon sa kanya. Sa totoo lang, siya ay napakapangit. Kaya naman hindi namin siya ipinakilala sa publiko, kung hindi sa magandang pagkakataong ito, para makipag-ugnayan sa pamilya Nangong. Bakit namin tatanggihan? Ginoong Nangang, totoo ang sinabi ng nanay ko. Malaki ang birthmark sa mukha ng ate ko. Nakakatakot talaga. At lumaki siya sa probinsya. Napakatanga. Ngayong tumakas siya sa bahay. Baka patay na siya sa labas. Imposible. Nagsisinungaling kayo sa akin. Tito, huwag kang magalit. Uminom ka muna ng tubig. Ang clumsy mo. Hayaan mo na lang ang mga katulong ang gumawa ng ganyan. Tito, okay lang po. Hindi masakit.
Parang si Shen Xiaochu ang babaeng ito. Hindi. Wala siyang pangit na birthmark sa mukha. Hindi siya si Shen Xiaochu. Ginoong Nanggong, yung anak kong si Xiao Qiu. Sa totoo lang, hindi siya kagandahan ng bunso kong anak na babae. Maganda si Jejia. Sa ngayon, hindi talaga namin mahanap si Xiao Qiu. Kahit mahanap namin siya, hindi mo siya magugustuhan. Kung hindi, ipakasal na lang. Ang bunso kong anak na si Jejia sa inyo. Ang bunso mong anak ay hindi kagandahan ni Wanwan. Si Wanwan, ito ba ang babaeng tinutukoy mo? Oo. Ang apo ko, kahit sino mang babae na makuha sa kalye, ay mas maganda kaysa sa bunso mong anak. Kinuhang galing sa kalye. Ikaw si Wanwan? Tita, kilala mo ako. Ang boses ng babaeng ito ay kapareho ni Xiao Qiu. Pero mas maganda siya kaysa kay Xiao Qiu. Shen Chuan, hindi ko alintana kung gaano kapangit si Shen Xiaoqiu. Tiyak na pananagutan ko siya. Bibigyan kita ng 1 buwan pa. Kung buhay, makita ko siya. Kung patay, makita ang bangkay. Kung pagkatapos ng 1 buwan, hindi makita si Xiaoqiu, ang inyong pamilyang Shen ay mawawala sa Nanguo. Mabuti dahil hindi mo inayawan si Xiao Qiu. Sisikapin kong hanapin siya. Tara na, tara na. Ye. Dahil ang kalagayan ni Shen Xiaoqiu ay hindi alam kung buhay o patay. Sa tingin ko, mas mabuti pa na magkaroon ng relasyon kay Wanwan. Hindi ka pwedeng umasa sa iisang puno. Zhou Hao, may balita na ba sa pamilya ni Wanwan? Ayon sa kanila, nitong mga nakaraang araw, walang nawawalang tao. Baka si Jiangwan ay ulila. Ipagpatuloy ang investigasyon. Lola, nakatira ako dito. Nakakabagabag pa rin ako sa inyo. Mas mabuting umalis na lang ako. Mabuti. Umalis ka. E di sasama ako sa iyo. Hindi ako kasing lamig ng iba. Lola, hindi ko sinabing paalisin siya. Tumawag lang ako para magtanong. Ayos lang. Si Wanwan natin ay masunurin at maunawain. Hindi ko papayag ang saktan mo siya. Dr. Sang. Ano, terminal cancer. Terminal cancer na pala si Tito. Hala, nakakalungkot naman ang kapalaran niya. Dr. Zhang, sigurado ka bang terminal cancer? Sigurado. Gusto mo bang ipaalam sa lola mo? Ayon sa amin, hindi na aabot ng 6 na buwan ang natitira niyang buhay. Huwag na. Pakiusap, itago mo muna sa kanya. Sino yon? Pinadalhan ka ni Lola ng pagkain. Hindi ba terminal cancer si Tito? Bakit ang lakas pa rin ng gana niya? Nakatitig ka na ba? Bakit mo ko tinitingnan ng matagal? Pinabantayan ako ni Lola na kumain ka. Baka kasi sayangin mo. Si Lola lang ang tunay na nagmamalasakit sa akin sa buong mundo. Sayang lang, terminal cancer na si Lola. Hindi na siya magtatagal. Malamang naisip ni Tito ang sarili niya, na hindi na rin magtatagal, kaya siya nalulungkot. Bakit ka umiiyak? Hindi naman kita inaaway. Manong, aminado ako, dati medyo ayaw ko sa'yo, pero simula ngayon, hindi na kita kaiinisan. Sa huling mga sandali, sasamahan kita ng maayos. May topak ka ba? Presidente. Nasaan siya? Yun kasi, pasensya na ako, mali ang napasukan ko. Tumigil ka dyan. May kailangan ako sa'yo. Zhou Hao. Oh, Kumusta na ang ipinagawa kong imbestiga? yun ito, tingnan mo. Pinahanap ko sa lahat ng orphanage sa lungsod. Lahat tiningnan. Wala akong nakitang anumang impormasyon tungkol kay Jiangwan. At ang pinakakakaiba, nawalan ng koneksyon si Jiangwan sa kanyang pamilya. Mga 1 linggo na yata, walang nagreklamo o naghahanap sa kanya mula sa pamilya niya. Sa tingin ko, talagang kakaiba ang pagkatao niya. Ano ba talaga ang identidad niya? Hindi naman siguro ito, Layway, na pinadala ng kalaban natin sa negosyo. Tingnan mo ang kanyang talino. Mukha ba siyang undercover? Presidente, sa tingin ko, mukha naman siyang matalino. Presidente, bakit ang daming tubig dito? Yan ang tubig sa utak niya. Sige, ipagpatuloy mo ang investigasyon. CJ, Kamakailan lang, lalong humihina ang katawan ko. Mukhang, hindi na ako magtatagal. Si Ai naman, nag-iisa pa rin.
Hindi ko alam kung bago ako mamatay, makikita ko pa kaya siyang magkapamilya. Ginang, ang binata po ay hindi bat, naibigan ng panganay na anak na babae ng pamilyang Shen. Nawawala naman ang babaeng iyon, di ba? Sino ang nakakaalam kung mahahanap pa siya? Sa tingin ko, napakabuti naman ni Wanwan. Oo nga po, si Wanwan ay masunurin at maunawain. Nagugustuhan ko rin siya. Bakit hindi ko sila papag? Gawin muna nating mag-asawa. Si ay responsableng lalaki. Pagkatapos, pananagutan niya si Wanwan. Ginang, kung gagawin ninyo ito, baka magalit po ang binata. Mamamatay na rin naman ako. Wala na akong pakialam kung magalit siya. At saka, napakabuti ni Wanwan. Magugustuhan siya ni Ai. Kilala ko ang apo ko. Tama rin po, bilisan mo. Kunin mo ang aking ining-atang alak, na 30 taon nang nakalipas. Sige po. Lola, dumating na ako. Wanwan, lumapit ka. May sasabihin ako sa iyo. Hindi ba tungkol sa malubhang sakit ni Tito ang sasabihin ni Lola? Hay, kapag namatay na si Tito, ang malaking bahay na ito, ay tayo na lang ni Lola ang maninirahan. Wanwan, ang pamilya natin, ay may nangyari, hindi na magtatagal. Baka ako at si ay magkabilang mundo na. Talaga nga, mamamatay na si Tito. Lola, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Oo. At ikaw, Wanwan, Lola, may maliit akong hiling. Hindi ko alam kung matutulungan mo akong matupad ito. Basta kaya ko, tutulungan kita. Gusto ni Lola na magkasama kayo ni Ai. Kung makapagkaanak, mas maganda iyon. Si Tito, bilang tanging tagapagmana ng pamilya Nangang, malapit nang umalis sa mundong ito. Kung hindi magmamadaling magkaanak, mawawala na ang lahi ng pamilya Nangang. Wanwan, nahihirapan ka ba sa bagay na ito? Kung ayaw mo, ayos lang iyon. Lola, para kang tunay na lola sa akin. Napakabait mo. Gusto kong tulungan ka sa bagay na ito. Array. Wanwan maraming salamat talaga sa iyo. Hindi ka pababayaan ni Ai at ako. Lola, Ay masaya si Lola ngayong gabi, kaya inilabas ko itong itinago, na alak na 30 taon. Tikman mo. Tikman mo. May malubhang sakit na si Tito. Pwede pa ba siyang uminom ng alak? Baka isang baso pa lang ay patay na siya. Paano na kung magpapatuloy ang lahi ng pamilya Nangang? sige. Tito, ako na ang iinom para sa iyo. Ang galing talaga ni Wanwan. Ay, uminom ka rin ng isang baso. Pwede ba si Tito na uminom ng ganyan? Nagdududa ka pa sa akin? Wanwan, ngayong gabi, dito ka na matulog sa kwarto ni Ai, para mas madali ang pag-aalaga sa kanya. Lola, huwag kang mag-alala. Siguradong aalagaan ko siyang mabuti. Oo, pasok ka na. Xiao Chu. Ikaw si Xiao Chu? Nakakaloka, inakala pa akong ibang babae ni Tito. Hayaan na, ilang araw na lang naman ang itatagal niya. Hindi ko na siya papansinin. Dito rin nakagat ni Xiao Chu noong nakaraan. Tito, pagod ka ba? Siyempre, napakahirap ng mga araw na ito. Baka pwede na itong itigil. Mahina ang katawan ko. Mukhang kailangan kitang turuan ng leksyon ngayong araw. Hindi ka gagaling. Ang sakit, hindi ba't may malubhang sakit ka? Tito, bakit kagabi? Parang normal na lalaki ka lang. Anong pinagsasasabi mo? Nag-aalala lang ako sa'yo. Kahit na kagabi, parang normal na lalaki ka. Pinapayuhan kita. Ingatan mo pa rin ang sarili mo. Dahan-dahan lang dapat, para tumagal pa. Kahit may malubhang sakit si Tito, matigas pa rin ang ulo. Hay! Ang lakas ng kompetensya ng lalaking to. Lasing ako kagabi. Akala ko ikaw si Shen Xiao Chu. Okay lang. Hindi naman ako galit. Talaga, hindi ka galit? Nasiyahan naman ako. Walang hiya. Ay
Mukhang masigla ka ngayon. Mabuti ang tulog mo kagabi, no? Lola, yung ininom kong alak kagabi, may problema ba yon? Anong problema ng alak na yon? Ikaw, hindi mo napigilan ang sarili mo. Ginawa mo yun kay Wanwan. Paano mo masisisi ang alak? Oh, mamaya papasok ka. Isama mo si Wanwan. Hindi pwedeng lagi na lang siya sa bahay. Para matuto siya ng kasanayan. Paano na siya mabubuhay sa hinaharap? Lola, ako. Lola, itong maliit na hiling ko lang. Hindi mo pa magawa, hindi ko naman sinabing pakasalan mo siya. Sige, isasama ko siya sa trabaho. Halos mamatay na ang mister. Araw-araw pa ring pumapasok sa trabaho. Gusto mo bang patayin ang lahat sa pagod? Bakit mo ako tinitingnan? Maganda ba ako? Mister, hindi ka ba napapagod sa trabaho araw-araw? Buhay ng tao, hindi lang naman trabaho ang mahalaga. Marami pang ibang makabuluhang bagay. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Huwag kang pumasok sa trabaho ngayong araw. Isasama kita para maglibot-libot. Akala mo ba wala akong ginagawa kung ayaw mong pumasok sa trabaho? Bumaba ka na ngayon din. Ayos na, payag na ako. Sasama ako sa'yo para maglibot, pero, iyon lang. Huwag nang maulit. Gusto kitang samahan para makapagpahinga ka. Hindi ako ang gustong maglaro. Huwag kang magdadahilan. Kaya akong magdesisyon para sa sarili ko. Mister, gusto kong pasukin ito para tingnan. Saglit, may tatawag muna ako. Mauna ka na. Hoy, hindi ba ito si Nanggangye, yung babaeng kinuha niya sa daan? Bakit siya nag-iisa lang na namamasyal? Wala man lang bodyguard na kasama. Malamang katulong lang siya sa bahay nila. Ma, maganda itong damit. Bagay ito kay Papa. Alainan, Ako ang unang nakakita nitong damit. Ibalik mo sa akin. Katulong, alam mo ba kung magkano itong damit? Hindi mo ito kayang bilhin. Kahit na kaya ko itong bilhin o hindi, ako ang unang nakakita nito. ang suit na ito ay 300,000 pesos. Kung sino ang unang magbabayad, sa kanya ito. Ang suit na ito, bibilhin ko. Sandali, 300,000 pesos lang naman yan. Anong ipinagmamalaki mo? Ay nako, ang yabang naman. Isa ka lang namang katulong sa pamilya Nanggang. Naging mayabang ka pa. Sige, tingnan natin kung talagang kaya mo itong bilhin. Ha ha ha. Kung wala kang pera, bakit ka pumasok sa tindahan namin? Umalis ka na rito. Sir, paumanhin po. Hindi ko sinasadyang makatama sa inyo. Tito, gusto ko sanang bilhan kayo ng suit, pero wala akong pera. Sir, ganito po kasi yon. Siya po ang unang nakakita nito. Siyang miyembro ng aming tindahan. May karapatan na ba siyang pumasok ngayon? Meron po, meron po. Kayo po ang aming black card member. Ibabalot ko na po ito para sa inyo. Paumanhin po. Sa kanya na po ang damit na ito. Huwag na. Tingnan natin sa ibang tindahan. Sige. Ginoong Nangongye. Ginoong Nangongye. Hindi ko inakalang magkakataon tayo dito. Nandito kami ng anak ko para bumili ng damit. Ikaw rin para bumili ng damit, di ba? Ginang tao. Nahanap na ba si Xiao Chu? Ang asawa ko mismo ang namuno sa paghahanap. Malapit na siyang matagpuan. Tito, siya yung kumuha ng damit ko kanina. Array, 1-1. Binayaran ko na yun, para ibigay na lang sa'yo. Hindi kita inaagawan. HMP. Ha, ganun pala. Hoy, ikaw. Bakit mo ako sinampal? Hindi kita sinampal. May lamok sa mukha mo, pinatay ko lang. Maria. Aray ko, tama na, tama na. Dahil na rin kay Ginoong Nangongye. Huwag ka nang umiyak, Ginoong Nangongye. Tingnan mo, tanghalian na. Kain na tayo ng tanghalian. Pwede. Gia, naluto na ang damit mo. Ha, yung tungkol sa paninigarilyo ko, kung sasabihin mo to sa mga magulang natin, patay ka. Sa braso ni Shen Xiaochu, may eksaktong kaparehong peklat din. Ako ang nagdulot nyon gamit ang sigarilyo. Baka siya si Shen Xiaochu. Ma, masama pakiramdam ko. Hindi pa nga tayo nagsisimulang kumain. Bakit ka biglang sumama ang pakiramdam? Ma, talagang masama pakiramdam ko. Umalis na tayo. Ano ba nangyayari ngayon? Ang hirap-hirap ang makasama sa pagkain si Nangong. Di mo iningatan ang magandang pagkakataon. Pasensya na, Nangong. Masama pakiramdam ng anak ko. Kailangan ko munang iwi siya. Sa susunod na lang kita imbitang kumain. Sige.
Jia, ano nang nangyari sa'yo ngayon? Maria, ma, si Jiang Wan na yun, si Shen Xiaochu. Hindi naman siguro. May birthmark sa mukha si Shen Xiaoqiu. Wala naman kahit ano sa mukha ni Jiang Wan. Yung birthmark, hindi ko alam kung ano ang nangyari, pero sigurado ako, siya talaga si Shen Xiaochu. May peklat siya sa braso, katulad ng kay Shen Xiaochu. Ihiwalay mo ang mukha niya, alalahanin mo ang hitsura niya, ang boses niya. Pareho ba kay Shen Xiaochu? Hindi ko naman masyadong tiningnan si Shen Xiaoqiu. Ang pangit-pangit niya. Kapag nakikita ko siya, nawawalan ako ng gana kumain. Sige na. Basta ang pakiramdam ko, si Jiang Wan ay si Shen Xiaochu. Ma, ano ang gagawin natin ngayon? Naku, bakit ka nagpanik? Tingnan mo ang itsura niya, malamang nakalimot siya. Pero si Nangang Ye, binigyan tayo ng 1 buwan para ibigay si Shen Xiaochu. Paano kung tayo, pagdating ng panahon, sasabihin ba natin ang totoo kay Nangang Ye? Nakalimutan mo na ba na sinampal ka niya kanina? May backing siya ngayon ni Nangong Ye. Naging sobrang yabang niya. Kung malaman ni Nangong Ye na siya si Shen Xiaoqiu, tiyak na pakakasalan niya siya. Paano kung maging AHS Nangong siya? Una niyang tutumbahin ay tayo. Umuwi muna tayo. Kailangan nating pagplanuhan ng mabuti ito. Sige. Jiang Wan, kailangan nating linawin ang ilang bagay. Sabihin mo. Kapag nakita ng pamilya Shen si Shen Xiaochu, agad akong magpapakasal sa kanya. Sa oras na yon, hindi na angkop na manatili ka sa bahay. Lola, Nandito na kayo. Lola, una na ako sa itaas. Anong nangyari kay Wanwan? Nagalit siya sa'yo. sinabi ko na sa kanya ang totoo. Kapag nakapag-asawa na ako kay Xiaochu, kailangan niyang umalis. Ay nako, yung Shen Xiaochu na yun, hindi mo pa nga nakikita ng harapan. Sabi ng pamilya niya, napakapangit daw. Si Wanwan na maganda, ayaw mo. Gusto mo pang magpakasal sa isang pangit. Kahit ano pa ang itsura ni Xiaochu, pananagutan ko siya. Si Wanwan, hindi mo pananagutan. Bibigyan ko siya ng malaking halaga ng pera, sapat para sa buhay niya sa hinaharap. Hay. Sige na, kung ganoon ang desisyon mo, wala na akong magagawa. Tito, aalis na ako. Hindi na kita gagambalain pa. Sana maging masaya ka. Nag-iwan ng sulat si Wanwan para sa akin. Umalis na raw siya. Ikaw ba ang pinaalis sa kanya? Hindi ko siya pinaalis, hindi ko pa nga nabibigyan ng pera. Nako, ano na ang gagawin natin? Wala namang pera si Wanwan. Paano siya mabubuhay? Kasalanan mo to, kaya siya umalis. Ginoo, binibini, nandito na ang buong pamilya Shen. Siguro nakita na nila si Xiaochu. Pasukan mo sila agad. Gusto kong makita kung gaano kapangit ang babaeng ito na si Shen Xiaochu. Ginoong Nangong, sa wakas, nakita ko na ang aking anak na babae, si Xiaoqiu. Halika, ito ang aking anak na si Xiaoqiu. Magandang araw po, Binibini. Magandang araw po, Ginoong Nangong. Sigurado ka ba na siya talaga ang hinahanap mo? Hindi ko masyadong nakita ang mukha niya noon, pero ang sigurado ako, ang hinahanap ko ay ang panganay na anak ng pamilya Shen. Si Xiaoqiu ang panganay na anak ng aming pamilya Shen. Oo. E di siya nga yun. Ginoong Nangong, nananatili pa ba ang kasunduan sa kasal? Kung gusto niyo pong umatras, wala kaming magagawa. Sa kalagayan kasi ni Xiaoqiu, hindi namin inaasahang makapag-asawa siya ng mayaman. Sinabi kong pakakasalan ko siya. At hindi ako magbabago ng isip. Hala, hindi ko inaasahang, ganoon katapat ang Ginoong Nangong, sa kanyang pangako. Kahanga-hanga talaga, Ginoong Nangong, kailan niyo balak gawin ang kasal? Para makapaghanda na rin kaming pamilya Shen. Pagkalipas ng kalahating buwan, Wanwan ha. Tingnan mo ang kinis at pino ng kutis mo. Sayang namang nagtatrabaho ka lang bilang serbidor. Hoy, bakit hindi na lang kita alagaan? Bigyan kita ng 5,000 piso bawat buwan. Ano sa tingin mo? Bitawan mo ako. Kung ganyan ka pa, magagalit na talaga ako sa'yo. Huwag kang magpadalos-dalos. Jiang Wan, anong ginagawa mo? Mahi. Ito, siya ang nanliligaw sa akin. Sabi niya, napapagod na raw siya bilang serbidor. Kaya pinipilit niya akong alagaan siya. Siyempre, hindi ko naman siya papayagan, di ba? Pinagbantaan pa niya ako ng kutsilyo. Sinong tinatakot mo sa kutsilyo? Hindi ako natatakot. Mangakit ka ng lalaki ko. Gusto mo pa bang mabuhay? Gusto mo pa bang mabuhay? Ngayon, palalampasin kita. Tara na. Umalis na tayo. Shen Xiaoqiu, yang kakaiba ka. Hindi ako kakaiba, hindi ako. Kakaiba ka talaga. Sabi sa akin ng nanay at tatay ko, huwag raw akong makipaglaro sa'yo.
Shen Xiaoqiu, kung hindi lang pinoprotektahan ng lola mo, pinatay na sana kita. Simula bukas, pupunta ka sa hotel, at magtatrabaho bilang utility staff. Huwag mong sasabihing anak ka ng pamilya Shen. Napakalaking kahihiyan iyon para sa pamilya namin. Kaya pala, ako pala ang nagligtas ng buhay ni Nangang Ye. Shen Xiaochu. Paano mapapakasalan ni Ginoong Nangongye ang isang babaeng napakapangit? Baka naman, may gusto siya sa mga pangit. Narinig mo na ba? Ang babaeng ito ay may utang na loob kay Ginoong Nangongye. Kaya lang siya pinakasalan ni Ginoong Nangongye ay para magbayad ng utang na loob. Ang husay magtago ng pamilya Shen, kung hindi dahil sa kasalang ito. Sa pamilya Nangong, hindi ko malalaman na may dalawang anak na babae pala ang pamilya Shen. Ang panganay na anak ng pamilya Shen. Ang pangit-pangit talaga. Kaya pala itinago nila ang pagkatao niya. Mahal, mula ngayon, sa proteksyon ng pamilya Nangong, dito sa Southland, wala nang makakapigil sa atin. Hindi ko inakala na si Shen Xiaoqiu ang siyang magiging paborito ni Ginoong Nangongye. Pero ang Xiaoqiu sa entablado ay peke. Anong peke? Kung sinabi nating totoo, totoo yan. Kahit dumating pa ang tunay na Xiaoqiu, hindi na mababago ang katotohanan. Lanan. Ginoong Nangongye, nandito ka ba upang pakasalan si Ginang Shen Xiaoqiu, maging mahirap man o mayaman, maging malusog man o may sakit, at mamahalin siya, at igagalang, hanggang sa huling hininga. Oo, nandito ako. Ayaw ni Nangang Ye. Ang saya, may babaeng nang agaw ng kasal. Sinong may ganang kagal? Ang pamilya Nangang ito, ang nag-anyaya ng kasal. Bakit nandito si Shen Xiaochu? Baka naman, naalala na niya. Honey, ano nang gagawin natin? Hindi natin pwedeng sirain niya ang kasal. Wala tayong mapapala. Huwag muna tayong magpanik, si Nangongye, hindi naman siguradong makikinig sa kanya. Jiang Wan. Umalis ka ng walang palem, na wala ng kalahating buwan. Ngayon sinira mo pa ang kasal ko. Ano ba talaga ang gusto mo? Tito, hindi ka pwedeng. Pakasalan siya. Hindi ko siya pakakasalan. Ikaw ba ang pakakasalan ko? Wow, ang babaeng ito. Hinalikan si Ginoong Nangong. Hindi ba't si Ginoong Nangong ayaw sa babae? Tingnan mo, namumutla na ang mukha ng nobya. Tito, hindi siya si Shen Xiaochu. Peke siya. Anong sinasabi mo? Hindi siya si Shen Xiaochu? Oo, hindi siya si Shen Xiaochu. Sino siya? Ginoong Nangong, huwag kang maniwala kay Jiang Wan. Nagsisinungaling lang siya, ang sarili naming anak. Hindi ba namin kilala? Ang ikakasal sayo ay si Shen Xiaoqiu, ang panganay na anak ng pamilyang Shen. Ginoong Ye, ako talaga si Shen Xiaoqiu. Pero itong babae, sino ba siya? Hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Hindi ka si Shen Xiaochu, ang babaeng pakakasalan ng tito. Si Shen Xiaochu, hindi ikaw. Anong karapatan mong sabihin hindi ako? Dahil kaya kong ilantad, ang totoong mukha mo. Pigilan mo na siya, kung malalaman ni Nangong Ye na niloloko natin siya. Malalagot ang pamilya nating Shen. Anong ikinatatakot ko? Ako ang pinuno ng pamilyang Shen. Sinasabi kong sino ang anak kong babae. Siya ang anak kong babae. Sabihin mo, may ebidensya ka bang itong babae ay hindi si Shen Xiaochu? Nasaan ang ebidensya? Tito, sinabi ba ng pamilyang Shen sa'yo, na ang panganay na anak na babae ng pamilyang Shen, si Shen Xiaochu ay may pangit na marka sa mukha? Tama. May marka nga ako sa mukha. Bulag ka ba't hindi mo makita? Jiang Wan, mukhang gusto mong pakasalan si Ginoong Nangong. Nababaliw ka na sa pag-iisip. Ayaw sa'yo ni Ginoong Nangong. Mga bantay, palayasin niyo itong babaeng. Nanggugulo, kung masayang ang tamang oras. Papatayin ko kayo. Sandali. Jiang Wan, anong ibinuhos mo sa mukha niya? Ang sama naman ng babaeng ito. Lason kaya ang, Ibinuhos niya. nako, nasiraan ng mukha ang panganay na anak na babae ng pamilyang Shen. Hindi na matutuloy ang kasal na ito. Hoy, Jiang Wan, ang lakas ng loob mo, harap-harapan mo. Ang anak kong babae ang dinungisan. Mukhang kailangan kitang bigyan ng leksyon. Wala kang respeto sa akin. Huwag kayong mag-alala, ang mga bagay na labag sa batas, hindi ko gagawin. Ang ibinuhos ko sa kanya, ay pantanggal ng make-up. Mula nang ipanganak ang panganay na anak na babae ng pamilyang Shen, mayroon na siyang pangit na marka sa mukha. Ngunit itong peking ito, ginuhit lang ang marka sa mukha niya. Tito, kung hindi ka naniniwala sa sinasabi ko, tingnan mo kung nandyan pa ang marka sa mukha niya.
Mga bodyguard, nakpin ninyo si Shen Chuan, at ang impostor na ito na nagpapanggap bilang panganay na anak na babae ng pamilyang Shen. Ginoong Nangong, wala akong kasalanan. Bitawan mo ako. Lahat ng ito ay dahil, Ginoong Nangong, ang aming anak na babae sa mukha ay wala namang birthmark talaga. Bitawan mo, Ginoong Nangong, ganito kasi yon. Noong ipinanganak si Xiaoqiu, may isang master na nagpaliwanag para sa kanya. Sabi, may malaking kapahamakan siya sa buhay. Kailangan niyang magpanggap na pangit para makalampas sa kapahamakang yon. Kaya naman pinapagpanggap namin siyang pangit palagi. Sabi pa ng master, kapag nagpakasal na si Xiaoqiu, ang kapahamakang ito ay kusang mawawala. Ginoong Nangong, totoo ang lahat ng sinabi ng asawa ko. Ang plano ko talaga ay pagkatapos ng kasal nyo, saka ko sasabihin ang totoo. Hindi ko inaasahan na may mga taong manggugulo, nakakagalit talaga. Ginoong Nangong, Tito, nagsisinungaling sila. Jiang Wan, paano kita paniniwalaan? Mas kilala mo ba si Shen Xiaochu kaysa sa kanyang sariling pamilya? ako, Ginoong Nangong, itong si Jiang Wan, halatang nanggugulo lang siya, palayasin mo na siya, baka maantala pa ang tamang oras ng kasal. Kung hindi, Lanan, Mga gwardya, dalhin niyo palabas si Jiang Wan. Huwag nang papasukin sa lugar ng kasalan. Tito, hindi ako nagsisinungaling. Maniwala ka sa akin. dumating na si matandang ginang Shen. narinig ko na ngayon ang kasal ng aking apo na si Shen Xiaoqiu, kaya naman dumating ako ng hindi inaanyayahan. Ma, bakit ka nandito? Hindi ba't masama ang pakiramdam mo? Kaya hindi kita sinabihan. Kailan ako nagkasakit? Anak kang walang utang na loob. Sinusumpa mo ba ako? Ma, hindi ba't dahil nasa probinsya ka at ayaw mong pumunta sa lungsod? Kaya hindi namin sinabi sa'yo. Nagdadahilan ka pa. Malinaw na hindi nyo ako iginagalang. Tao, dalhin nyo ang regalo ko para sa bagong kasal ni Xiaoqiu. Ay naku, mag-isip ka ng paraan. Kapag umakyat na ang nanay mo, talagang malalaman niya na peke si Xiaoqiu. Huwag kang mag-alala, alam ng nanay ko kung anong okasyon ito. Hindi niya tayo isusumbong. Kung hindi, ang pamilya nating Shen ay tuluyang mawawasak. Sino ka? Hindi ikaw si Xiaoqiu. Hindi ba't ang sabi, ang babaeng ikakasal ngayon ay si Xiaoqiu? Nasaan si Xiaoqiu? Lola, hindi ba si Shen Xiaochu yun? Siyempre, hindi yon si Xiaoqiu. Anong itsura ni Xiaoqiu? Paano ko naman malilimutan? Shen Chuan, saan ka kumukuha ng lakas ng loob? Ang tapang mong magdala ng peke para loko-lokohin ako? Mukhang gusto mo nang mamatay, no? Mga bodyguard, dalhin niyo siya at ang asawa niya. Palayo dito. Young Master Nangong, lola ko, tuliro na yan. Bakit mo pa pinakinggan? Bitawan mo ako. Bitawan mo ko. Wow, ang ganda ng paru-paro. Wow, hindi ba ito yung paru-paro mula sa Immortal Valley? Paano ito nakarating dito? Balita ko, matagal raw ang buhay nitong fairy butterflies. At kilala nila ang kanilang amo. Kahit saan man, nakatira ang amo, makikilala nila ito, sa amoy. Xiaoqiu. Siya ang tunay na Xiaoqiu. Lola, sigurado ka bang siya talaga ang panganay na anak ng pamilya Shen, si Shen Xiaochu? Sigurado ako. Sigurado. Sa nakalipas na 20 taon, tinrato ako ng pamilya Shen ng masama, ininsulto, at ikinahiya. Ngayon, may bagong pagkakakilanlan na ako. Ayaw ko nang maging konektado sa pamilya Shen. Lola, hindi ako si Shen Xiaochu. Nagkakamali ka. Xiaoqiu. Ikaw talaga ang aking Xiaoqiu. Lola. Ako si Jiang Wan. Mabuti, Jiang Wan. Nagkamali ako ng pagkakilala. Basta't ikaw ay masaya. Iyon ang pinakamahalaga. Lola, paumanhin. Kailangan kong iwan ang pamilya Shen upang makapagsimula ng bagong buhay. Jiang Wan, gusto mo bang makita ang pamilya Shen na maghirap? Matanda na si Lola. Gusto mo bang makita siyang malungkot? Tiyo, niloko ka ng pamilya Shen. Hindi ito mapapatawad. Pero nakikiusap ako, patawarin mo sila, dahil si Lola ay may utang na loob sa akin. Ginoong Nangong, 3 taon nang patay si Xiaoqiu. Dahil sa labis na kalungkutan ko, napagkamalan kong si Wanwan ay si Xiaoqiu. Mabait na bata si Wanwan. Sana ay mabuti kang magpakita sa kanya. Patay na si Xiaoqiu.
Tiyo, huwag kang magalit, baka masira ang iyong kalusugan. Hindi na yun sulit. Jiang Wan, paano mo nalamang peke, ang pinakasalan kong Shen Xiaoqiu? Dahil ako ang tunay na Shen Xiaoqiu. Ang pekeng Shen Xiaoqiu na iyon, kilala ko dati. Ako ang nagkulang, hindi ko inakala, nalolokohin ako ng pamilya Shen. Sandali. Bumalik na ang alaala mo? Ano ang pangalan mo noon? Bakit wala akong mahanap na impormasyon tungkol sa'yo? Ako ay isang ulila na walang ama't ina. Lumaki ako sa tulong ng iba't ibang pamilya. Manong, ayokong pag-usapan ang mga nangyari noon. Jiang Wan, saan ka napunta nitong nakalipas na kalahating buwan? Pinahanap kita ng matagal, pero hindi kita mahanap. Alam mo ba, dahil dito, galit sa akin si Lola ng kalahating buwan. Hindi pa siya dumalo sa kasal ko. Manong, pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Masakit na. Hinawakan mo ako. Tama na, huwag kang magsalita. Sumama ka sa akin pauwi. Ipaliwanag mo kay Lola. Sasama ako sa iyo. Kung hindi ako inayawan ni Lola, mananatili ako. Array! Akala mo ba, ang bahay namin ay parang hotel? Pwedeng pumasok at umalis ng basta-basta? Ano ba ang gusto mo? Sasama ako sa iyo. Dapat mo akong pahingahin ng hapunan. Pagkatapos ng hapunan, gabi na. Tumahimik ka. Sumama ka sa akin. Lola. 1-1. Bumalik ka na. Kalahating buwan ka na wala. Alam mo ba kung gaano? Kabahala si Lola para sa iyo. Paumanhin po, Lola. Hindi dapat ako umalis ng walang palem. Ang pag-amin sa pagkakamali at pagtama nito ay tanda ng isang mabuting bata. HMM? Hindi ba't ikakasal ka ngayon? Bakit ka nandito? Tapos na ang kasal mo. Nasaan ang asawa mo? Ngayong bumalik na si Wanwan. Mula ngayon, ikaw at ang asawa mo ay doon natitira sa labas. Lola. Ang kasal ni Manong ay nawala dahil sa akin. Ha, ang galing mo pala. Wanwan. Ang hindi ko nagawa mo. Lola, seryoso ka bang gusto mong manatili si Jiang Wan dito sa bahay natin? Ano? May reklamo ka? Wala, paano ako makakapagreklamo? Shen Chuan, grabe naman ang nanay mo ngayon. Hindi lang hindi tayo tinulungan. Halos pa tayo mapahamak. Ang nanay ko talaga, ang tanda-tanda na, ang gulo-gulo na ng isip. Buti na lang si Xiaoqiu, siya pa ang nagmakaawa para sa atin. Si Xiaoqiu na to, siguradong naalala na niya ang lahat. Sinasadya lang niyang hindi tayo kilalanin. Gusto na niyang makipaghiwalay sa atin ng tuluyan. Kasalanan mo yan, dahil minamaltrato mo siya noon. Ikaw pa ang may ganang sisihin ako. Para bang ang bait-bait mo. Sa kanya noon kung hindi dahil nakipag-ugnayan siya sa pamilya Nangong. Sa tingin ko hindi mo rin siya papansinin. Tama na ang away ninyo. Nawala na ang birthmark sa mukha ni Shen Xiaoqiu. Ngayon, para na siyang demenyita, na nakakalito ng isip ni Nan Gangye. Hintayin na lang ba nating umangat siya ng ganon-ganon lang? Ayoko niyan. Pinakain at pinalaki natin siya ng ilang taon. Ngayon na ang tamang panahon para magbalik siya ng utang na loob sa atin. Bakit siya lang ang masusunod? Sa gusto niyang paghihiwalay, maganda ang pangarap niya. Si Shen Xiaoqiu ngayon, may nangungye na siyang sandigan. Wala na tayong magagawa sa kanya. Nakalimutan mo na ba si Lola? Si Lola ang nagpalaki kay Shen Xiaoqiu. Ang Lola ang kanyang punto de bilidad. Kung gagamitin natin si Lola bilang panakot sa kanya, matatakot ba siyang sumunod sa atin? Ay, tama si Jiajia. Honey, bakit hindi natin siya singilin ng malaki kapag umalis na ang nanay mo? Wala na tayong pagkakataon. Tito, may magagawa ba ako? Marunong ka bang magtimpla ng kape? Tito. Manong, bakit ka sa muka? Tissue, lalong lumalaba ang sakit mo. Tatawagan ko na ang 911 para sa'yo. Jiang Wan. Ano ba ang pinagsasasabi mo? Nilagyan mo ang kape ko ng napakaraming asukal. Gusto mo ba akong patayin sa tamis? Para sa akin, mas masarap ang kape kapag matamis. Kapag ikaw ang gumagawa ng kape para sa akin. Dapat ayon sa gusto ko. Gawan mo ako ng panibago, walang asukal, walang gatas. Presidente. Ako na. Yung, may nalaman ako tungkol kay Shen Xiaoqiu. Mukhang totoo nga na wala na siya. Yung mga pinadala kong tao sa kanyang probinsya, nakita nila ang kanyang puntod. Nakuha ko na. At tungkol naman kay Jiang Wan, wala pa ring anumang impormasyon tungkol sa kanya. Huwag mo nang siyang imbestigahan. Kahapon sinabi niya sa akin na siya ay isang ulilang, lumaki sa tulong ng iba't ibang tao. CJ, Umalis ka na, oo. Jiang Wan.
Unang araw mo sa trabaho dito sa kumpanya, kamusta ang pakiramdam? Okay naman. Trabaho ba to? Hindi naman trabaho to. Maganda pa rin ang mood mo ha. Ano ang trabaho mo dati? Dati, nag-aalok din ako ng tsaa at tubig. Ay, tandaan mo, ngayon, nasa Nangong Group ka. Nag-aalok ka ng tsaa at tubig kay Presidente Nangong. Ibang-iba ang konsepto nun. Ang kumpanya natin, sa buong bansa, ang benepisyo at sahod ay isa sa pinakamagaganda. Assistant Joe. Kung sakaling si Nanggang Ye ay mawala, makakapagpatuloy pa ba tayo dito sa pagtatrabaho? May sira ka ba, Jiang Wan? Ano ba ang sinasabi mong kalokohan? Ang presidente ay napakabata pa. Paano siya bigla na lang? Huwag kang madala. Sa matipunong anyo niya, naloloko ka. Sa totoo lang, ubos na siya. Nasa huling yugto na ng buhay. Jiang Wan. Ikaw, huwag kang magbibiro sa akin. Mahina ang puso ko. Hindi ko kaya ang mga ganitong susto. Halika rito, halika. Kanina mo sinabi. Nasa huling yugto na ng buhay ang presidente. Ano ibig sabihin noon? Yung tungkol sa kanyang terminal cancer, hindi mo alam. Ako. Terminal cancer. Hindi naman niya sinabi sa amin. Wala akong alam. Nung mid-year check-up niya, ayos naman siya, di ba? Ako rin, hindi sinasadya. Napadaan ako sa pintuan niya. Narinig ko siyang nakikipag-usap sa telepono kaya ko nalaman. Siguro itinatago niya sa inyo, dahil ayaw niyang mag-alala kayo. Kung siya, terminal cancer na siya, bakit ka pa naghahanda ng kape para sa kanya? Dapat gatas ang ibigay mo. Inisip ko, dahil malapit na siyang mawala, gagawin ko na lang ang lahat para matugunan ang kanyang mga hiling. Tama rin naman. Kung siya, terminal cancer na siya, kahit anong inumin niya, hindi ba pareho lang ang kahihinatnan? Sige, kape na lang. Assistant Joe. Sa totoo lang, noong mga nakaraang araw, kagaya mo rin ako, malungkot, umiiyak ako tuwing nakikita ko siya. Pero ngayon, okay na ako. Paano mo nga ba, naayos ang sarili mo? Kahit maaga siyang pumanaw, mas marami pa rin ang kanyang naranasan, kaysa sa atin. Kung ako ang nasa kalagayan niya, malamang wala na akong pinagsisisihan. Ako. Sumasakit ang puso ko, pupunta muna ako sa banyo. Ikaw. Bakit kayo umiiyak? Magsasara na ba ang kumpanya, o may ginawa ba kayong masama sa akin? Sir, alam na po namin lahat. Sir, kahit malapit ka nang umalis sa amin, mananatili ka sa aming mga puso. Sir, kapag umalis ka na, isa sa pader namin ang litrato mo. Araw-araw naming titingnan ang mukha mo. Mukha, sir. Nakausap ko na ang isang monghe. Siguradong, madadala ka niya sa paraiso. Paraiso. Kayong mga. Sir, inatake na po si Sir. Tumawag ng ambulansya. Ay naku. Sino ang may lakas ng loob na magsabi niyan? Nagpapahiwatig kayo na mamamatay ako? Kung sino man ang ayaw mabuhay, ako mismo ang maghahatid sa inyo sa impyerno. Sir, siguro natatakot si Sir na kapag lumabas ang balita sa kalagayan niya, bumagsak ang presyo ng stocks ng kumpanya. Huwag po kayong mag-alala, Sir. Kami po ang pinagkakatiwalaan ng kumpanya. Walang maglalabas ng balita. Hindi ba? Tama po. Hala. Sir, hindi po ba't malapit na kayong mamatay? Bakit ang lakas pa ng katawan nyo? Sino ba kayo? May nagsabing mamamatay ako? Hahanapin ko ang taong yon. Durugin ko siya ng paulit-ulit. Sino bang nambabastos sakin? Tito, anong kakainin mo sa tanghalian? Bibilhan kita. Huwag ka nang bumili. Ngayong tanghali. Ikaw ang kakainin ko. Tito, hindi mo ba gustong gawin dito sa opisina? Parang hindi maganda yun. Kung may pumasok na iba, masisira ang magandang pangalan mo. Mamamatay na ako. Wala na akong pakialam sa mga ganyan. Sa daan patungong impyerno, ang lungkot-lungkot. Nagpasya akong isama ka. Tito, anong pinagsasabi mo? Hindi ako sasama sa'yo para mamatay. Gusto kong mabuhay ng maayos. Kapag namatay ka na, wala ka nang mararamdaman. Hindi ka na malulungkot. Jiang Wan. Lumapit ka rito. Palo ko ang ulo mo. Tiyak na maririnig ko ang tunog ng tubig. Kung mamumura ka, mamura mo ng diretso. Bakit pa kailangang paikot-ikot? Jiang Wan, o Jiang Wan. Unang araw mo pa lang sa trabaho, kumakalat ka ng balitang mamamatay na ako. Gusto mo ba talagang mamatay ako? Hindi ako nagsisinungaling. Totoo ang lahat ng sinasabi ko. Late stage cancer na meron ka. Tiyak na ilang araw na lang ang itatagal mo.
Late-stage cancer. Sinong nagsabi sa'yo na may late-stage cancer ako? Ipaliwanag mo sa akin ngayon ang lahat ng ito, o hindi ka makakaalis sa opisina ko. Noong nagdadala pa ako ng pagkain sa'yo. Narinig ko sa labas ng pinto na may kausap ka sa telepono. Hindi kaya ako nagkakamali. Si Lola ang may late-stage na cancer, hindi ako. Anong ha, mo? Jiangwan, anong ekspresyon ng mukha yan? Hindi ako mamamatay, nadidismaya ka yata. Ayokong mamatay si Lola. Ginoo, sumampong na naman ang sakit ng inyong lola. Ayaw na ayaw pumunta sa ospital. Umuwi na po kayo agad. Baka hindi na po talaga kayanin ni Lola. Alam ko na, uuwi na ako ngayon din. Anong nangyari? Sumampong na naman ang sakit ni Lola. Ayaw na ayaw niyang pumunta sa ospital. Uuwi ako para kausapin siya. Sasama ako sa'yo. Anong sakit ba ni Lola? Akala ko ayos lang siya dati. Noong isang araw, pumunta si Lola sa bundok para magdasal. Ewan ko ba, nagkaroon siya ng kakaibang sakit. Dahil sa sakit na yon, sobrang sakit ng buong katawan niya. Nung nagpa-check up sa ospital, sabi ng doktor, late stage na cancer. Pero pagkatapos, sinabi nila, na ito ay isang kakaibang sakit na hindi pa nila nakikita dati. Nawalan na ng pag-asa si Lola sa kanyang kalagayan. Ayaw niyang sumunod sa paggamot. 1-1. Pag sumama ka sa akin pauwi mamaya, kausapin mong mabuti si Lola. Hindi na talaga pwedeng patagilan pa ang kanyang sakit. Oo. Ay, ayaw kong uminom. Ginoong Nangong, sa wakas nakauwi ka na. Ayaw na ayaw pumunta sa ospital ni Lola. Kahit pa inumin ng pampawala ng sakit, walang epekto. Wala na talaga akong magawa. Ay, hindi naman talaga nila magagamot ang sakit ko. Ginagawa lang nila akong ginipig para sa eksperimento. Talagang hindi ako pupunta sa ospital para paghirapan nila ako. Ginoong Nangong, bigyan na lang natin ng iniksyon ng pampakalma ang matandang ginang. Pagkatapos, dalhin natin siya sa ospital. Paano mo nagawa yan? Kaya pala ayaw maniwala sa'yo ng lola ko. Sino ka? Hindi mo na kailangang malaman kung sino ako. Sa totoo lang, sigurado akong hindi ko papayag ang bigyan mo ng pampakalma ang lola ko. Estudyante ka lang, nagpapanggap ka lang, huwag mo nang patagilan pa. Tito, baka kaya kong gamutin ang sakit ni Lola. Kaya mong gamutin, ang sakit ng matandang ginang. Sinubukan ng gamutin ng mga dalubhasang doktor mula sa buong mundo, pero hindi nila nagawa. Tapos ngayon, ikaw ang nagsasabing kaya mo? Ano bang gagamitin mo? Bibig mo lang? Hindi pa nga ako nakakapagsubok. Paano mo nasabing hindi ko kaya? May islan at mahalaga ang katawan ng matandang ginang. Hindi pwedeng hawakan ng batang hamog na tulad mo. Wala kang karapatang gamutin ang matandang ginang. Tito, nakita ko na ang ganitong sakit ni Lola dati. Hayaan mo akong subukan. Baka magtagumpay ako. Hindi ka pala doktor. Alam mo bang labag sa batas ang ginagawa mo? Kung sakaling magkaroon ng masamang mangyari sa matandang ginang dahil sa'yo, kaya mo bang panagutan? Ikaw, masasabi mo bang, siguradong magtatagumpay ang paggamot mo kay Lola? Ginoong Nangong, pag-isipan ninyo itong mabuti. Itong estudyanteng ito, hindi naman marunong ng medisina. Kung sakaling gawin niya sa matandang ginang, ang anumang masama, magiging napakasama ng resulta. Tama na, Xiao Chu. Salamat sa concern mo. Ang sakit ni Lola, hayaan na lang nating gamutin ng profesional na doktor. Pinapatingin ko kay Xiao Chu. Lola. Hindi doktor si Xiao Chu. Tama po, Lola. Huwag po kayong magpadala sa kalokohan. Walang alam ang batang to. Kapag siya ang nag-alaga sa inyo, siguradong magkakaproblema. Naniniwala ako kay Xiao Chu. Kung may mangyaring masama, ako ang mananagot. Tito, hayaan niyo akong subukan. Hindi ko papatayin si Lola. Di subukan mo. Kukuha ako ng gamot. Ginoong Nangong. Seryoso po ba kayong papayag sa hiling ng babaeng yon? Paano kung may mangyaring di inaasahan? Hayaan mo na siyang sumubok. Ganyan na ganyan ang sakit ng lola ko. Wala ka namang magawa. Anong gamot ang dala mo? Pag ininom to ng matanda, gagaling na ba siya? Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Sayang lang ang oras. Kahit daang eksperto, hindi na cure ang sakit. Ikaw pang isang batang to, paano mo gagawin? Xiao Qiu, ang galing mo talaga. Mukhang mas stable na ang kalagayan ni Lola. Mas maganda ito kaysa sa mga doktor na inupahan ko noon. Mas kapaki-pakinabang. Isang grupo ng mga walang kwenta. Hindi ako ang magaling. Ang gamot ang magaling. Lola, 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 Doktor, sabihin mo agad sa akin. Ano ang nangyari kay Lola? Wala nang hininga si Lola. Ikaw, batang babae na walang modo. Ano ang ibinigay mo kay Lola para inumin? Nilason mo si Lola hanggang mamatay. Ang ibinigay ko kay Lola ay duan gukaw.
Kilala ang Duan Gokaw bilang lason na halaman. Binigyan mo pa si Lola ng lason para inumin. Bakit ka ganoon kasama? Lason ang Duan Gokaw, pero nakakapag-detoxify din ito. Nagdadahilan ka pa. Noleson mo na si Lola hanggang mamatay. Jiang Wan, hindi ba sinabi mong hindi mo papatayin si Lola? Ngayon, ganito ang sitwasyon. Ipaliwanag mo sa akin. Kung hindi, hindi kita patatawarin ngayon. Tito, huwag muna kayong mag-alala. Tingnan ko kung ano talaga ang nangyari kay Lola. Huwag kang gumalaw. Isang mamamatay tao na nanakit kay Lola. Huwag mong isiping lumapit muli kay Lola. Binatang Nangong, tumawag ka ng pulis. Pinatay niya si Lola. Dapat siyang mabayaran ng buhay para sa buhay. Tito, hayaan ninyong makita ko si Lola. Hindi ako naniniwalang patay na siya. Lola, Lola, kumusta ka? Lola, okay ka lang. 1-1 ah. Lola, mas comfortable na ang pakiramdam ko. Salamat. Hindi mo kailangang magpasalamat. Buti naman at okay ka. Ginoong Nangong, bakit hindi natin dalhin si Lola sa ospital para magpatingin? Lola, halika na. Sasamahan kita sa ospital para magpatingin. Pwede tayong pumunta sa ospital para magpatingin. Gusto kong sumama si Wanwan sa akin. Sasamahan kita. Ang galing. Ang mga resulta ng pagsusuri ni Lola ay bumalik na sa normal. Ang sakit ng lola ko ay gumaling na talaga. Sa ngayon, mukhang ganoon nga. Jiang, pasensya na. Kanina, masyado akong malakas magsalita. Okay lang. Basta gumaling lang si Lola. Ang mga hinanakit ko ay hindi mahalaga. 1-1. Pasensya na. Kanina, nagkamali ako. Tito, hindi mo kailangang humingi ng paumanhin sa akin. Noon, akala ko may malubhang sakit ka. At sa kumpanya, nagkaroon pa ng malaking pagkakamali. Ngayon, quits na tayo. Paano naman yun? Iniligtas mo ang lola ko. Tumulong ka ng malaki sa aming pamilyang Nangong. Sa hinaharap ikaw ay magiging bahagi ng aming pamilyang Nangong. Malaking tagapagligtas. Tama si Ai. Itong si Wanwan Mula ngayon, ikaw ay magiging tagapagligtas ng aming pamilyang Nangong. Ang iyong kabutihan Lola, wala akong maibabalik sa iyo. Bakit hindi natin ipakilala ang apo ko? Magpakasal sa iyo. Lola, hindi pa tayo masyadong close. Hindi ba't natulog na kayong dalawa? Hindi pa ba yun close? Noong araw, bago ako ikasal sa lolo ni Ai. Hindi pa nga kami nagkikita. Lola, umuwi muna tayo para kumain. Huwag muna magmadali sa kasal, ha? Kayo hindi nagmamadali, ako nagmamadali. Ngayon, kailangan yung magbigay ng petsa. Kung hindi, hindi ako mapapanatag. Bukas. Ha. Ay, sabi mo hindi ka nagmamadali. Bukas pa lang, gusto mo nang pakasalan si Wanwan. Mukhang mas excited ka pa. Kasi naman, kayo ang nagmamadali. Oo, pero noon, hindi ba kita pinipilit? Bakit ngayon lang, bigla kang nagmamadaling magpakasal? Malinaw na gusto mo si Wanwan. Ayaw mo pang aminin. Lola, gutom na ako. Tara, kumain na tayo. Wanwan, ipasyal ka ni Ai sa labas para kumain. Ako, may driver naman. Huwag kayong mag-alala. Sige na. Ingat po kayo, Lola. 1-1. Kailan mo gusto magpakasal sa susunod na taon? Kahit kailan, okay lang sa akin. Ikaw bahala. Pwede ba bukas? Gusto kong maayos agad ang lahat ng bagay para hindi na mag-alala si Lola. Sige, okay. Ikaw ang masusunod. Ayos. Tawag ni Assistant Joe. Hello. Jiang Wan. Sabi ng presidente, pagpuputol-putulin ka raw. Ngayon, buhay ka pa ba? Tito. Gusto mo ba talagang pira-pirasuhin ako? Nang sabihin ko yon sa opisina noon, hindi ko alam na ikaw ang kumalat ng chismis. Okay lang. Sa totoo lang, gustong-gusto ko ring malaman noon, kasi hindi naman tila may sakit kang malala. Nagpapacheck up ako taon-taon. Napakaganda ng kalagayan ng katawan ko. Huwag kang magyabang. Sabi sa akin ni Lola, masakit ang tiyan mo. Ilang taon na ang nakalipas, na-hospital ka pa dahil sa sakit sa tiyan. Ano pa ang sinabi niya sa'yo? HMM. Sabi sa akin ni Lola, noong bata ka, may gusto kang babae. Tapos yung babae, nagkatuluyan sa pinakamatalik mong kaibigang lalaki.
Nang araw na nalaman mo yun, umiyak ka ng umiyak buong gabi. Bakit isinambat sa iyo ni Lola? Ang bagay na yon, wala na ba akong kahihiyan? Pagkatapos, wala na siyang sinabi. Tapos ipinakita pa niya sa akin, ang photo album ninyo. Nakita ko ang maraming larawan mo na nakabakaka ang diaper. Ang cute-cute mo talaga noon. Lola, hindi mo man lang ako iningatang kahit kaunti. Wala ka talagang itinirang kahihiyan para sa akin. Hay, pupunta muna ako sa banyo. Si Shen Xiaochu ba yan? Lapitan natin. Shen Xiaochu, huwag mong isiping hindi kita makikilala, dahil nawala na ang pekes mo sa mukha. Kahit maging abo ka pa, makikilala kita. Ano ba ang ibig ninyong sabihin? Ngayong nakikisama ka na kay Nangungye, gusto mo na kaming iwan? Akala mo ba sa mundong ito, ganoon lang kadali yon? Hindi mo naman ako itinuring na anak kailanman. Kung hindi lang dahil kay Lola, malamang patay na ako sa'yo. Eh di ba, buhay ka pa naman? Habang buhay ka, ikaw ay miyembro ng pamilya Shen. Gusto mong tapusin ang relasyon? Magbayad ka. Sige, magkano ang gusto mo? Anong ginagawa ninyo rito? Ginoong Nangong, kumakain lang kami ng anak ko. Tapos nakasalubong namin si Jiang Wan. Binati lang namin. Hindi naman kayo close sa kanya. Sa susunod na makita ninyo siya, huwag na kayong mag-abalang bumati. CJ, malapit na pala ang kasal ninyo ni Jiang Wan? Wala ka namang kinalaman dyan, di ba? Oo, pakakasalan ko si Jiang Wan. Pero, ang pamilya Shen. Wala namang kinalaman dito, di ba? CJ, maagang pagbati sa inyong bagong kasal. Wan, umupo ka. Anong nangyari? Parang hindi ka masaya? May sinabi ba sa'yo yung dalawa? Sige na. Ako at si Shen Xiaochu. Tito, yung mga nangyari dati, hindi ko na iniisip. Ang mga bagay tungkol sa pamilya Shen, wala na rin akong pakialam. Ang gusto ko lang ay magkaroon ng magandang buhay sa hinaharap. Sige. Mula ngayon, aalagaan kita ng mabuti. Hindi ko hahayaang may mang-api sa'yo. Tito, gusto kong uminom. Bakit bigla kang gustong uminom? Hindi ka ba marunong uminom? Gusto ko lang talaga, kapag nalasing na ako, hatid mo ko pa uwi. Sige. Sir, 2 bote ng alak. Tito, sa totoo lang, pangalawa pa lang to sa buhay kong uminom. Excited pa nga ako. Wan. Hindi ganyan ang pag-inom ng alak, baka mabulunan ka niyan. Parang tubig lang ba itong alak na to? Ganun lang naman. Tito, sabihin ko sa'yo. Marami akong sikreto. Gusto mo bang malaman? Sige. Pag nakasakay na tayo ng kotse, saka mo sabihin. Wan. Kanina, may sasabihin kang sikreto. Ano yun? Tito, ang pangit ko noon. Kung makikita mo yung mga lumang litrato ko, siguradong hindi mo na ko magugustuhan. Hindi ko inakalang ganoong kagandang mukha, ay gawa lang ng plastic surgery. Tito, HMM. may isa pa akong, mas nakakatakot na sikreto. Kung malaman mo ito, siguradong matatakot ka. Anong sikreto? Sa totoo lang, hindi ako si Jiang Wan. May isa pa akong pagkakakilanlan. Ano ang isa pang pagkakakilanlan mo? Inaantok na ako. Boss, baka naman si MS Jiang ay isang hinahanap ng pulisya. Noong nakaraang araw, may nabasa akong balita na may isang babaeng takas na nagpalit ng pangalan. At sa huli ay nag-asawa at nagkaanak, pero buti na lang, nahuli ng mga pulis. Nagpa-plastic surgery si Jiang Wan. Tapos may 2 pang pagkakakilanlan. Baka nga siya talaga ay isang hinahanap ng pulisya? Tito, bakit tayo natutulog ng magkasama? Ano? Hindi mo naalala ang nangyari kagabi? Naalala ko, parang umiinom ako. Ikaw ang lasing. Ako ang nagbuhat sa iyo pa uwi. 2 beses ka pang sumuka sa gabi.
Nanatili ako dito para maalagan ka. Pasensya na, Tito. Hindi na ako iinom ulit. Okay lang. Tara, kumain tayo ng almusal. Tara na. Lola, Maupo ka na. Narinig ko na dumating ang pulis kahapon sa bahay natin. May nangyari ba sa ating pamilya? kumusta po? Malapit na akong ikasal sa aking nobya. Pero sa palagay ko, may problema sa kanyang pagkakakilanlan. Kaya, sana matulungan ninyo ako. Imbestigahan. Tingnan kung siya ay isang wanted criminal. Pwede ba? Halika. Ginoong Nangong, kapag lumabas na ang resulta ng paghahambing, ipapaalam namin sa inyo kaagad. Sige. Salamat sa pagod. Ginoong Nangong, batay sa paghahambing sa database, ang iyong nobya ay hindi isang wanted criminal sa ating bansa. Manong. Tinatanong ka ng lola, bakit hindi ka sumasagot? Ah, 1-1. Kahapon ng gabi, dumating ang pulis sa bahay, para kumuha ng iyong fingerprints. Kunin ang fingerprint ko. Bakit kailangan kunin ang fingerprint ko? pasensya na, 1-1. Sa totoo lang, ako. Oh, malamang natatakot siyang baka ikaw ay mawala sa hinaharap. Kaya nga, tinawag ang pulis, para mairehistro ang fingerprint mo sa sistema. Kung sakaling mawala ka balang araw, madali ka nang mahahanap ng mga pulis. Tama si Lola. Pero kahit kumuha kayo ng fingerprint ko, hindi naman kailangan na pumunta pa sila sa gabi, di ba? Nakaka-bother sa kanila. Hindi naman. Halika, kain muna tayo ng almusal. Pagkatapos kumain, pupunta tayo sa munisipyo para magpakasal. Kumain ka na. Tito, sagutin ko lang ang tawag. Hintayin mo ako dito. MM. Shen Xiaoqiu, kinausap ko ang tatay mo kagabi. Gusto mong putulin ang relasyon natin? Pwede, pero kailangan mong kunin para sa amin ang isang proyekto mula kay Nangungye. Anong proyekto ang gusto mo? Ang City One Project. Alam mo yun ang gusto ng tatay mo. Basta papayag si Nangungye na ibigay sa amin ang proyektong ito. Hindi na kami hahabol sa'yo. City One. Alam ko ang proyektong ito. Ang budget ng proyektong ito ay lampas sa 1 bilyon. Wala kayong kakayahan na makuha ito. Hindi ko kayo pagbibigyan. Shen Xiaoqiu, hindi ito pakikipag-usap sa'yo. Ipinapaalam ko lang sa'yo. Kung hindi mo susundin, hindi mo na makikita pa ulit ang matandang yan. Anong ginawa ninyo kay Lola? Kung susunod ka ng maayos, syempre hindi namin gagawa ng masama. Ang lola mo. Pero kung hindi ka makikinig, hindi ko masisiguro ang kaligtasan niya. Nababaliw ka na. Alam ba ni Papa ang ginagawa mo? Kung ginagawa ko ito, syempre pumayag na ang tatay mo. Shen Xiaoqiu, ikakasal ka na sa mayaman. Pero ayaw mong magbalik sa amin kahit konti. Lesiu, patunay yan na hindi ka tinuruan ng maayos. Nang matanda, Tumahimik ka. Kayo, nakakadiri kayo. 1-1. Anong nangyari sa'yo? Sinong tumawag? Tito. Naisip ko, yung pagkuha natin ng lisensya ngayon, parang minadali natin, kasi hindi pa tayo lubos na magkakilala. Anong ibig mong sabihin? Tito. Hindi na ako makakapagpakasal sa'yo. Pasensya na, nasayang lang ang pagpunta mo. Jiang Wan. Kanina lang sa bahay, maayos naman tayo. Ano ba talaga ang nangyari? Wala naman. Nawala na lang yung tama ng alak ko. At na-realize ko, malayo ang agwat ng estado natin. Kahit magpakasal tayo ngayon, maghihiwalay din tayo sa huli. Hindi ko naman hinahamak ang estado mo. Pero, ako, importante sa akin yun. Makakatagpo ka ng mas mabuting babae. Jiang Wan. Tumigil ka dyan. Kung aalis ka, hindi kita patatawarin. Shen Xiaoqiu na yan. Naghiwalay pa siya kay Nangungye. Nakakainis talaga. Ma, huwag na po kayong magalit. Hindi ba mabuti rin na naghiwalay na sila? Anong mabuti? Akala ko pa naman, makukuha natin yung proyektong 1 bilyon sa kanya. Ngayon, wala na lahat. Sayang lang ang pagpapalaki sa kanya. Halika. Maria. Ngayong naghiwalay na si Nangang Ye at Shen Xiaochu, pwede na nating gawin ang gusto natin sa kanya. Kahit ibenta niyo po siya, hindi na kailangang mag-alala. Tama si Jia Jia.
Maganda naman siya. Tiyak may mayamang gustong kumuha sa kanya. Pagdating ng panahon, hihingi ako ng malaking dote. Sulit na iyon. 1-1. Nakapagparehistro na kayo ni Eye, di ba? Nasaan ang sertipiko? Pakita mo nga sa akin. Paumanhin, Lola. Nagbago na ako ng isip. Bakit ka nagbago ng isip? Hindi mo na ba gusto si Eye? O may ginawa ba si Eye sa'yo? Wala po itong kinalaman sa kanya. Kasalanan ko po, pakiramdam ko, kapag kasama ko siya. Napakalaki ng pressure. Natatakot ako. 1-1. Huwag kang matakot. Mabuting lalaki si Eye. Subukan niyo munang magsama ng maayos. Mawawala din ang takot mo. Lola, gusto ko pong lumipat at mamuhay mag-isa. Gusto mo bang makipaghiwalay sa amin? Paumanhin po, Lola. Hinihingan ako ng 1 bilyon ng mga magulang ko. Talagang hindi ko po ibibigay yun sa kanila. Ayoko ring madamay kayo. Nasaan si Jiangwan? Hindi niyo po ba? Talaga siya pinagputol-putol? Gusto ko nga siyang pagputol-putulin. E di ibig sabihin, okay lang siya. E kung okay siya, bakit hindi siya pumasok? Tinanggal niyo po ba siya? Ibabayad pa ba ang sahod niya kahapon? Joe How, kung hindi mo siya mabanggit, hindi ka ba makakapagsalita? Hindi po. Natatakot lang po ako. Baka totoo ang sabi-sabi nila. Anong pinag-uusapan ninyo? Sa likod ko? Hindi kami. Sila yon, wala akong kinalaman. Sa tingin lang nila, hindi normal ang relasyon niyo ni Jiangwan. May nagsasabing nakita raw nila, si Jiangwan na bumaba sa kotse niyo. Meron namang nagsasabi, sa pantry, nakita raw si Jiangwan, na umiinom sa parehong tasa ng kape niyo. Ah, syempre po, ako, naniniwala naman ako mulat sa pool, na hindi niyo magugustuhan yang batang babaeng yan. Tumahimik ka, huwag mo nang banggitin pa sa akin yung babaeng yan. Ang galing talaga ng babaeng ito si Jiangwan. Nagawa pa niyang magalit ng ganito ang presidente. Presidente, hahanapin ko po siya sa EA, para i-blacklist siya. Tumigil ka, tanong ko sa'yo, kung babae ka, papakasalan mo ba ako? Di bakit mo bigla akong tinatanong ng ganyan? Kung babae ako, ang sagot ko ay siguradong, I do. Hindi, Presidente, parang hindi normal, ang kalagayan niyo nitong mga nakaraan. Si Jiangwan, tinanggihan ako. Iniwan niya ako mag-isa sa harap ng munisipyo, hindi pa ako nakaranas ng ganitong kahihiyan sa buong buhay ko. Hindi si Jiangwan tong babaeng to, napakaswell niya talaga. Boss, kayo mismo ang pumunta sa kanya. Kayo ang humanap sa kanya. Wow. Kayo ang humanap sa kanya. Wow. Tinanggihan pa niya. Ay, tama ang narinig mo. Tinanggihan niya ako. May sira ba sa ulo ni Jiangwan? Siya. Boss, sa tingin ko, medyo kayo rin. Taong kasing prestihiyoso ninyo. Paano kayo basta-basta na lang nagpakasal sa isang babae? Nagpakasal na lang kayo? Bukod sa mukha ni Jiangwan, ano pa ang karapat-dapat sa inyo? Joe How. Sa tingin mo, sino sa nanguo ang babaeng karapat-dapat sa akin? Sa nanguo? Sa buong mundo. Wala talagang babaeng karapat-dapat sa inyo. Hindi ko rin alam. Ano ba talaga ang iniisip ni Jiangwan? Nasa harap na nga kami ng Civil Affairs Bureau, tapos may sumunod na tawag. Tawag. Tama. May tumawag sa kanya. May problema talaga yung tawag na yun. Iimbestigahan ko ang talaan ng tawag. Lola, anong nangyari sa inyo? May sakit ba kayo? Xiao Q, bakit ka nandito? Nag-aalala ako sa'yo, kaya naparito ako. Yung mga magulang mong walang hiya, hindi talaga sila tao. Pinipilit nila akong humingi ng pera sa'yo. Ayaw ko, yung nanay mo, hayop siya, hinampas pa ako. Lola, isasama kita. Ako na ang bahala sa'yo. Hindi ko na sila pahihirapan sa'yo. Gusto mong umalis? Tao Peiwen, hayaan mo na kung inaapi mo ako. Paano mo naman maapi ang lola? Grabe naman ang ginagawa mo. Shen Xiaoqiu, baliw ka. Paano ka nakakabuhay hanggang ngayon? Mga bodyguard, dakpin ninyo si Shen Xiaoqiu. Ano ang ginagawa ninyo? Ano ang ginagawa ninyo? Bitawan ninyo ako. Hiwalay na kami ni Nangangay. Walang saysay kung dakpin ninyo ako. Alam kong hiwalay na kayo ni Nangongye. Hindi mo kayang hawakan ang isang lalaking ganito kaganda. Kailangan kong humanap ng ibang mapapangasawa para sa iyo. Huwag kang mag-alala, ang asawang hinahanap ko para sa iyo. Mayaman at mapagbigay. Medyo matanda lang ng kaunti. Sakto lang para sa isang tulad mo na hamak. Sakto lang. Dalhin ninyo siya. Lola, Bitawan ninyo siya. Bitawan siya. Huwag nang makialam, para kay Xiaoqiu, ang asawang hinahanap ko, hindi ordinaryong tao. Kahit na medyo matanda, pero binigyan niya ang pamilya namin ng 20 milyong piso bilang dote. Ang perang ito, natanggap na ng anak mo. Boss Zhang, maghintay ka lang ng kaunti. Ang anak kong babae, malapit nang mag-ayos. Pag dinala mo na siya sa bahay, siya na ang magiging sa iyo. Kung hindi siya sumunod, pwedeng-pwede mong pagalitan siya. Ha. Sige. Ayaw ko rin siyang saktan. Pakakasalan ko siya at dadalhin sa bahay. Para magkaanak kami ng ilan. bitawan ninyo ako. Bitawan ninyo ako.
Ang ganda-ganda ng asawa ko. Ang kinis ng makain mo. Hoy, parang pwedeng maglabas ng tubig. Huwag mo akong hawakan. Hindi kita pakakasalan. Yung perang binigay mo sa magulang ko, mas mabuting kunin mo sa kanila. Kung hindi, mawawalan ka lang ng lahat. Ano nang sinasabi mo, tarantado ka? Simula ngayon, si Gihizang na ang asawa mo. Pag napangasawa mo na siya, kailangan mong paglingkuran siya ng maayos. Kung hindi, magdudusa ka. Ginang Shen. Mukhang ang anak mo nga, kailangan talagang turuan. Nga, Izhang. Napakasungit niya. Kunin mo na siya agad. Kunin siya. Bitawan ninyo ako. Hindi kita pakakasalan. Bitawan mo ako. Nakuha na po namin ang impormasyon, sir. Si Tao Piwen ang tumawag kay Jiang Wan. Tao Peiwen. Bakit siya tumawag kay Jiang Wan? Bagong-bago ko lang siya pinaalalahanan. Na huwag nang lumapit kay Jiang Wan. Naglakas loob pa siyang hindi sumunod. Hindi ganoon katapang si Tao Piwen. May kakaiba sa likod nito. Kung ayaw sabihin sa akin ni Jiang Wan. Pupunta na lang ako sa pamilya Shen para magtanong. Sasamahan kita. Naipakasal ko na si Shen Xiaokyu, ang masamang batang babae. Ang sarap ng pakiramdam ko. Hindi ba't dahil nakuha mo ang 20 milyon, kaya ka masaya ngayon? Siyempre naman. Akala ko talaga walang silbi ang babaeng yun. Hindi ko inaasahan. Ang peklat niya, bigla na lang nawala. Hay, sayang, kasalanan namin na hindi namin mabuti ang trato kay Xiaokyu noon. Kung hindi sana niya ako kinamumuhian. Kung hindi kami kinamumuhian ni Xiaokyu, nakapag-ugnay na sana kami sa pamilya Nangong. Anong silbi ng pagsasabi ng mga ito ngayon? Talagang hindi kami magkasundo ng batang iyon. Kahit na anak ko siya, tiyak na magkaaway kami sa nakaraang buhay. Sige, huwag na nating pag-usapan ito. Naipakasal na siya, tiyak na hindi na siya babalik para bisitahin kami. Ayaw ko nga siyang bumisita sa akin. Ako, si Jiajia lang ang gusto ko. Isang mabuting anak na babae ay sapat na. Nanay, tatay, huwag kayong mag-alala. Sa hinaharap, aalagaan ko kayong mabuti. Esan, kapag natapos mo na ang pag-aaral mo para sa masteral, Jiajia, ikaw ang magpapatuloy ng negosyo ng tatay mo. At saka, maghahanap ako para sa iyo ng isang kapareho mong antas. Sa ganitong paraan, ang aming pamilyang Shen ay patuloy na unlad. Boss Shen, dumating na si Young Master Nangong. Anong ginagawa dito ni Nangong Ye? Alam kaya niya na ipinakasal natin si Xiaokyu? Kahit na alam niya o hindi, huli na ang lahat. Si Shen Xiaokyu, asawa na ni Boss Zhang ngayon. Ano ba? Ang pamilya Shen ay nagpapakasal ng anak na babae ngayon. Ang saya-saya. Hindi ba't nagpapakasal kayo ng anak na babae? Hindi ba si Shen Mengjia ang ipinakasal niyo? Hoy, Ginoong Nangong, bakit ka na parito? Kumain ka na ba? Kami ay kumakain ng hapunan. Gusto mo bang sumalo? Ginang Shen. Hindi mo ba naririnig ang sinasabi ng assistant ko? Narinig ko. Pero personal na usapin ito ng pamilya namin, Shen. Hindi naman kailangang i-report sa assistant mo, di ba? Kung hindi mo pinapansin ang aking assistant, ibig sabihin hindi mo rin ako pinapansin. Kung ikaw, Ginang Shen, ay hindi ako pinapansin. E di ngayon, pagsasamahin ko ang lahat ng ating mga alitan, luma at bago, mga tauhan. Dalhin ninyo si Shen Chuan at ang asawa niya. Ginoong Nangong, napagkasunduan ninyo ang mga lumang alitan, at hindi ninyo kami sinisisi. Bakit ngayon ay dinala mo na naman ang mga tao sa amin? Alam kong mahalaga ang pamilya Nangong sa Nanguo, pero hindi ito dahilan para basta-basta kayong mangapi. Shen Mengjia. Sobrang taas ng tingin mo sa pamilya ninyong Shen. Bakit hindi mo tanungin ang nanay mo kung ano ang ginawa niya sa likod mo? Ginoong Nangong, wala akong ginawa. Nagkakamali po ba kayo? Ang tawag mo kay Jiang Wan. Akala mo ba hindi ko malalaman? Sabihin mo, ano ba talaga ang relasyon ninyo kay Jiang Wan? Kung magsisinungaling ka pa sa akin, papanawin ko ang pamilya ninyong Shen sa mundo. Aking ganda, hintayin mo lang ako sa kama. Sasamahan ko muna ang mga bisita sa pag-inom. Kapag nalasing na ako, pupuntahan na kita. Gapyusan ninyo siya. Baka kasi makatakas. Sige po. Ha 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 ha. Huwag kang lumapit. Huwag kang lalapit. Mahal. Ikaw na ang magsabi. Ano ang sasabihin ko? Hindi ko masabi. Kung hindi mo sasabihin, mamamatay talaga tayo. Ako ang nag-asawa ng anak ko. Ano ang pakialam ng iba? Wala na bang batas? Aling anak ang ipinasok mo? Tao Peiwen. Kung maglilihim ka pa, ngayon din, itatapon ko si Shen Mengjia. Para pakainin sa aso. Huwag, Ginoong Nangong. Ang panganay kong anak ang ipinasok ko. Walang kinalaman ang bunso kong anak. Ang panganay mong anak. Sinasabi mo si Shen Xiaochu. Hindi ba't patay na siya? Ang balita na patay na siya. Hindi ako ang kumalat noon. Siya mismo ang kumalat noon. Nasaan siya ngayon? Alam ninyong siya ang nagligtas ng buhay ko. Pinakasalan pa ninyo siya.
Ikaw. Ayaw mo na bang mabuhay? Ginoong Nangang, bakit mo sinisisi ang nanay ko? Si Shen Xiaochu ang humiwalay sa iyo, kaya siya ipinakasal ng nanay ko. Ano ang sinabi mo? Hiwalay na kami ni Shen Xiaochu. Boss. Parang ang ibig sabihin nila, si Jiang Wan at si Shen Xiaoqiu ay isa lang na tao. Jiang Wan. Siya nga si Shen Xiaochu. Tama, si Jiang Wan ay si Shen Xiaoqiu nga. Pero ang pagtatago niya ng tunay niyang pagkatao, hindi ko iyon sinulsulan. Sarili niyang desisyon iyon. Pinakasalan ko siya sa iba dahil naghiwalay na kayo, di ba? Kung may galit ka, sa kanya mo ibuhos. Paano nyo siya napangahas na ipakasal sa iba? Kahit na naghiwalay kami, hindi nyo dapat siya pinilit. Ginoong Nangang, pinaghirapan ng nanay kong palakihin si Shen Xiaochu. Ngayon, para magkaroon siya ng mas magandang buhay, kaya siya pinakasal ng nanay ko sa mayamang pamilya. Kanino nyo siya pinakasal? Magsalita ka. Ginoong Nangong, dadalhin ko kayo kay Xiaoqiu. Huwag lang sana kayong magalit sa amin. Bilang mga magulang, nais lang naming mapabuti ang buhay ng aming anak. Dalhin mo na ako sa kanya ngayon. CJ, Tara. Magandang araw po. Housekeeping po. Miss, tulungan niyo po ako, nakatali ako. O kaya, tumawag kayo ng pulis. Pakiusap po. Sige, kalagan na lang kita. Nasaan ang asawa ko? Saan siya pumunta? ang higpit-higpit ng pagkakatali ko sa kanya. Paano siya nawala? Ako. Ginoong Zhang, humiga muna po kayo. Hahanapin ko na si Shen Xiaoqiu. Pupunta na ako. Nahanap na ba si Shen Xiaochu? Ang lakas ng loob mong tumakas. Tingnan mo, kung hindi ko siya papaluan ng sinturon ng 3 beses. Young Master Nangong. Siya ang asawa ni Xiaoqiu. Ikaw ang nagpakasal kay Xiaochu. Sa isang matandang tulad niya? Gusto mong mamatay? Young Master Nangong. Huwag niyo po akong sasaktan. Idea yan ng asawa ko. Ayaw niya kay Xiaoqiu. Kaya ipinakasal niya si Xiaoqiu. Wala akong kinalaman dyan. Young Master Nangong. Ano pong ginagawa ninyo rito? Dumalo po kayo sa kasal ko? Nasaan si Shen Xiaochu? Isuko mo siya. Kung hindi, papatayin kita. Si Shen Xiaochu. Tumakas siya. Hinahanap ko rin siya. Tumakas. Boss, huwag kayong mag-alala. Magpapahanap ako ngayon din. Makakahanap tayo kay Shen Xiaoqiu. Bago magbukang liwayway bukas. Gusto ko siyang makita. CJ, At isa pa. Itong matandang ito. Itapon niyo siya sa hangganan ng timog. Huwag nang papayag ang bumalik sa kabisera. opo. Ano nang gagawin natin? Nawawala na naman si Xiaoqiu. Ngayon, isinama pa niya ang nanay ko. Hindi natin alam kung saan sila nagtatago. Kung hindi natin sila maibigay sa loob ng 3 araw. Sinangong Ye, talagang hindi tayo palalampasin. Ano nang kinakabaggang ka ba ka? Umupo ka. Ano nang minamadali mo? Kahit papaano tayo ang tunay na magulang ni Shen Xiaoqiu. Gusto siyang pakasalan ni Nangong Ye. Tayo ang magiging biyanan at biyanang babae ni Nangong Ye. Hindi ako naniniwalang may magagawa talaga siya sa atin. Tama, tagapagligtas si Shen Xiaochu niya. Gagawan ba niya ng masama ang pamilya ng tagapagligtas niya? Ganyan man ang sabihin, pero ayaw na ayaw sa atin ni Nangong Ye. Malamang sa harap niya, marami ng masasamang sinabi sa atin si Xiaoqiu. Itong si Shen Xiaoqiu. Dapat hindi na lang natin siya ipinanganak. Siya ang sumpa ng pamilya natin. Ano nang silbi ng pagsasabi niyan ngayon? Kailangan nating hanapin silang dalawa. Kung hindi, wala na tayo. Hanap, anong hanap? Hindi nga mahanap ni Nangong Ye, lalo na tayo. Baka naman, maghihintay na lang ba tayo dito? Pa. Kung ganoon, mag-abroad muna tayo para makaligtas. Kapag nahuli na ni Nangang Ye si Shen Xiaochu, saka tayo uuwi. Magandang ideya. Pumunta ka't mag-impact na, bilisan mo. CJ. Presidente. Pinapahanap ko na ang lumang bahay ni Shen Xiaoqiu. Hinalughog ang buong bahay. Walang nahanap. Mukhang gusto tumakas ng matandang si Kira Shen ngayong gabi. Palawakin ang paghahanap. Kailangan natin siyang matagpuan sa lalong madaling panahon. Opo. Pasensya na. Hello. Ano? Hulihin silang lahat. Presidente. Gusto tumakas ng buong pamilya ni Shen Chuan ngayong gabi. Buti na lang kagabi may ipinadala na ako para magbantay sa harap ng kanilang kwarto.
Naipit sila, ano ang gagawin natin ngayon? Kung gusto tumakas ng tatlo sa pamilya papuntang ibang bansa, itapon mo sila sa North Pole. Huwag nang papasukin sa South Country habang buhay. Opo. Xiao Q. Hindi magandang plano ang patuloy nating pagtatago. Bakit hindi? Puntahan mo si Nangong Ye para ipagtanggol ka niya. Ha? Kung hindi, natatakot talaga ako na hanapin ka ng mga magulang mo at pilitin kang magpakasal. Huwag kang mag-alala, Lola. Hindi nila tayo mahahanap dito. Inumin mo muna ang gamot mo. Ilagay mo muna dyan. Iinom ako mamaya. Kadiri talaga. Mukhang na-delay din ang regla ko. Kaya buntis ako. Kamusta po? Naka-off ang teleponong tinatawagan ninyo. 1-1. Saan ka ba talaga pupunta? Umalis ka na ba sa Nanguo? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Hoy. Buntis ako. Gusto kong sabihin sa iyo ang balitang ito. Pero hindi ko masabi sa iyo. Kung malaman ito ng mga magulang ko, siguradong sasamantalahin nila ang batang ito para humingi ng pera sa iyo. Hayaan na. Kapag ipinanganak ko na ang sanggol, saka ko sasabihin sa iyo. Kung saan ka man naroroon, siguradong hahanapin kita. Pagdating ng panahon, hindi na kita pababayaan pang mawala sa akin. Ginoo, may nag-iwan ng sanggol sa harap ng bahay natin. Umiiyak ng umiiyak ang bata, hindi ko alam ang gagawin. Sanggol. Sino ang nag-iwan? Paarestuhin ng mga bodyguard. Alisin niyo ang sanggol. Hoy, sandali. Anong sanggol? Nasaan? Ginang. Nasa harap ng pinto, umiiyak ng umiiyak. Walang utos mula sa inyo o kay Ginoo. Kaya hindi ko makuhang kunin. Titingnan ko. Aroy, halika tingnan mo. Itong maliit na sanggol, kamukhang kamukha mo noong bata ka. Halika't tingnan mo nga. Hindi ako ganoon kapangit noong bata ako. HMP. Napakaganda ng batang ito. Anong pangit? At saka, hindi pa naman fully developed ang itsura niya. Kapag lumaki na ito, magiging gwapong-gwapo rin tulad mo. Lola, bakit mo dinala sa loob? Ang batang ito? Ang ingay ng iyak niya. Paalisin agad ng mga bodyguard. Kahit hindi ito anak ng pamilya nating Namgang, buhay pa rin ito. At saka, wala ka namang anak, kaya ampunin na lang natin ito. Kahit mag-isa ako habang buhay, hindi ako mag-aalaga ng anak ng iba. HMP. Iniwan ang bata sa harap ng bahay natin. Baka naman, anak mo ito. Imposible, wala akong naiwan na anak sa labas. Hoy. Halika, tingnan mo to. May sulat dito. Basahin mo. Hoy, kapag nabasa mo na ang sulat na ito, nasa tabi mo na siguro ang baby. Pasensya na, ngayon ko lang nasabi sa'yo. Ama ka na, kasama ka lang. Magiging maayos ang buhay ng baby. Pakiusap, alagaan mo ng mabuti ang baby natin. Ano ang nakasulat sa sulat? Ang batang ito, sa'yo. Anak ni Jiang Wan. Talaga. Ang ganda naman. Sabi ko na nga ba, kaya pala ang itsura ng batang ito, kamukha mo talaga. Ikaw pa ang nagsabing pangit. Ngayon, si Wanwan ang naging bayani ng pamilya natin. Tingnan mo. Bigla na lang nagbigay sa'yo ng anak na lalaki. Lola. Pero gusto ko ng babae.
E di kunin mo si Wanwan. Para magbigay pa ng babae. Pareho naman kayong bata pa. Sa mga susunod, kahit ilan pa ang gusto nyo. Tama ka. Dapat ko nga siyang kunin. Nag-anak siya nang hindi ko alam. Hindi tama yun. Huwag mo nang sisihin si Wanwan. Hindi ka pa nakakaranas magbuntis. Hindi mo alam, ang hirap na dinaranas ng babae. Dali, puntahan mo na, at kunin si Wanwan. Tayo, magbibigay tayo ng magandang buhay sa kanya. Pangulo, Joe, magpadala kagad ng mga tao para maghanap sa buong lungsod. Lumitaw si Jiang Wan. paano mo nalaman? Ang tagal nating naghanap noon, wala tayong nakuha ni anumang bakas. Sa panahong nagtatago siya. Nagkaanak siya para sa akin. Anak, yun yung, nakita mo na ang bata. Nagpadala na siya ng tao para ihatid ang bata sa akin. Hindi na kailangan pang magpadane test. Sabi ni Lola, ang bata, kamukhang kamukha ko noong bata pa ako. Magkamukha talaga. Ay talaga? Maligayang bati, Pangulo. Hindi ko inaasahan na magiging ama ka na agad. Hindi ko rin inaasahan. Grabe talaga ang ginawa ni Jiang Wan. Malaking bagay ang pag-aanak, itinago niya sa akin. At ngayon, ipinanganak na ang bata. Wala man lang siyang personal na paliwanag na ibinigay sa akin. Pangulo, huwag muna kayong magalit. Tama, sobra nga ang ginawa ni Jiang Wan. Pero isipin mo, nagkaanak naman si Jiang Wan para sa'yo. At iniharapan niya sa'yo ang bata. Tama ba? Sa tingin ko, mabuti pa rin siya sa'yo. Kung ako ikaw, patatawarin ko na siya. Patatawarin man siya o hindi. Kailangan muna nating hanapin siya. Sige, Pangulo, huwag muna kayong mag-alala, hahanapin ko na siya. Oo nga pala. Malamang, bilang si Jiang Wan, siya nabubuhay ngayon. Kaya sa paghahanap, tutukan ng mga babaeng nagngangalang Jiang Wan. Sige, aalis na ako. Oy, Jiang Wan. Aalis ka na? Manager, may kailangan ba kayo? Okay lang ako, boss mo ako. Saan man ako pumunta, wala kang pakialam. Boss, uwian na ako. Una na ako. Hoy. Jiang Wan, huwag na akong magkukunwari. Sa totoo lang. Gustong-gusto kita. Balita ko, single ka pa rin. Single nga ako, pero nagkaanak na ako. Nagkaanak ka na? Sa itsura mo, parang hindi ka naman nanganak. Niloloko mo ba ako? Hindi kita niloloko. Totoo, nagkaanak na ako. Kakapanganak ko lang. Ayos lang, kahit nagkaanak ka na. Gusto pa rin kita. Jiang Wan. Huwag mo akong tatanggihan. Kung tatanggi ka sa akin, mula ngayon dito sa hotel, ipapahirapan kita sa trabaho. Kung hindi mo kayang kontrolin ang libog mo, tutulungan kitang pigilan. Gago ka. Tingnan mo ang anak mo, ang bait-bait, kain, tulog, kain, parang bik. Lola, ganyan ba ang pagpuri? Bigyan mo ng pangalan. HMM. Xiaotia na lang ang palayaw, pangalan sa papel. Kapag nakita ko na si Jiang Wan, saka natin pag-uusapan. HMM. Xiao Tian. Siya si Jiang Wan. Ikaw na babae. Sino ka ba? Bakit mo ako sinuntok? Ikaw nga, di ba? Kahapon, sinipa mo ang ari ng asawa ko. Sabi ng doktor, siya raw. Ano, hindi na makakalabas para magloko, at magloloko sa'yo. Anong pinagsasabi mo? Ako lang ang minamahal ng asawa ko. Kung hindi siya nanliligalig sa'kin, hindi ko siya sisipakan. Mag-isip ka naman. Nanliligalig sa'yo ang asawa ko. Tumingin ka sa sarili mo sa salamin. Malinaw na ikaw ang gustong umakit sa kanya para ma-promote ka niya. At ang bagay na ito, isinumbong ko na sa may-ari ng hotel. Maghintay ka, tanggal ka na. At saka, babayaran mo ang gasto sa pagpapagamot namin. At ang bayad sa pinsalang pangkaisipan. Boss, may nahanap akong impormasyon kay Jiang Wan. Nasaan siya? Nagtatrabaho siya sa Imperial Hotel. Pero, alam mo, hulaan mo kung paano ko nalaman. Wala ba siyang nangyaring masama? Wala naman po. Siya kasi, sinipa niya yung nung manager ng housekeeping. Yung ano niya. Tapos, yung manager ng housekeeping na yon, nasa ospital na yon. Pero yung asawa niya, pumunta ngayon sa hotel para maggulo. Tara na. Hulihin siya. Ano, pupunta ang presidente sa hotel.
CJ. Alam ko na, tigilan niyo na ang away. Pupunta na ngayon ang presidente. Narinig mo ba? Dumating na ang presidente. Pagdating ng presidente, hintayin mo lang na matanggal ka sa trabaho. Kahit papaano, presidente mismo ang magtatanggal sa'yo. Hindi ka nalugi. Nagtatanggol lang ako. Asawa mo ang nangharas sa akin. Sino ang maniniwala sa'yo? Puta ka. Anong itinatago mo? Akala mo ba pag nagtago ka, makakalimutan na to? Bitawan mo siya. Presidente, asawa ko. Ano tungkol sa asawa mo? Ipinaalam ko sa'yo ngayon. Natanggal na sa trabaho ang asawa mo. Bakit? Asawa ko ang biktima. Siya ang walang hiya. Ginayuman niya ang asawa ko. Siya ang babae ng boss ko. Sa tingin mo magkakagusto siya sa asawa mo. Umalis ka na. Huwag mo akong pilitin na palabasin ka. Dapat ba kitang tawaging Jiang Wan o Shen Xiaochu? Tawagin mo na lang akong Jiang Wan. Gusto ko ang pangalang to. Sige. Jiang Wan. Kailangan ko ng paliwanag. Tiyo, huwag kang magalit. Tinago ko sa'yo kasi natatakot ako na malaman ng mga magulang ko na buntis ako. Kapag nalaman nila, siguradong gagamitin nila yun para humingi ng pera sa'yo. Ang mga magulang mo at kapatid mong babae. 10 buwan na ang nakalipas, pinalayas ko na sa nanguo. Hindi mo ba alam yun? Ha? Ano? Parang nakahiwalay ka sa mundo. Bawal maglaro ng cellphone ang mga buntis. E paano ka nabuhay? Wala kang trabaho. Wala kang kita. Nakadepende ka ba sa lola mo? Oo, ayaw niyang magtrabaho ako sa labas. Natatakot siyang may mangyari sa'kin. Wan. Noong inaapi ka ng mga magulang mo, bakit hindi mo sinabi sa akin? Kung sinabi mo sa akin ng mas maaga, matagal ko na silang pinalayas. Sa huli, hindi mo pa rin ako pinagkakatiwalaan. Hindi ganun. Ginamit nila ang lola ko para takutin ako. Nakasakit pa nga sila ng loob ng lola ko. Mga hayop talaga ang dalawang yun. Tiyo, talaga bang hindi na sila babalik sa bansa? Hindi na. Maniwala ka sa akin. Hindi na kayo mag-aalala ng lola mo. Xiaoqiu. Ikaw pala ang taong hinahanap ko ng matagal. Ikaw pala. Ang tagal mo akong niloko. Pasensya na. Hindi ako gusto ng mga magulang ko. Ayaw din nilang kilalanin ako bilang. Kaya ayokong mamuhay pa, gamit ang pagkataong yun. Kaya mula ngayon. Ikaw na ang asawa ko, si Nangang Ye. Ha? Anong ha? Ano? May balak ka pang tumakbo?